Siya si Morticia Almonte o mas kilala sa bansag na Magda. Sikat din siya hindi dahil sa isa siyang artista, kundi dahil sa marumi niyang gawain. Binansagang si Magdang Miss Expensive dahil hindi siya mailalabas ng kahit na sino kung ang pera mo ay 10,000 lamang. Mahal si Magda at hindi siya nagpapagalaw sa mahirap dahil ayaw ni Magda na pumatol sa kanyang kauri. Sobrang hirap ng buhay para sa isang dalaga na nangarap ng isang magandang buhay. Maaga silang naulila sa kanilang mga magulang habang ang 3 niyang nakababatang kapatid ay naiwang obligasyon sa kanya. Para sa mga kapatid ni Magda ay kinailangan niya makipagsapalaran, kaya mula sa probinsyang kinalakihan niya, lumuwas sila sa Manila upang doon gumawa ng panibagong buhay. Nakahanap naman si Magda, hindi nga lang magandang buhay, pero pwede na upang masuportahan ang 3 niyang pinag-aaral. Lahat ay pinasok ni Magda, naging kargadora, labandera o kahit dishwasher ay pinatos niya. Hindi lang talaga niya matagalan dahil sa kakarampot na sweldong kapos na kapos sa kanilang pang-araw-araw. Kaya nga ang pinili niyang buhay ay ang maging bayaran dahil sa pag-asa niyang makilala siya ng lalaking mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Isang matandang mayaman ang nag-alok sa kanya na siya ay pakakasalan. Hindi man mahal ni Magda ang matanda at agad siyang sumunggab sa pag-aakalang magiging maayos na ang buhay niya. Ngunit mas magugulo lang pala ito dahil hindi siya patatahimikin ng mga naghahabol sa mana, lalo na nang malaman ng mga ito na sa kanya lahat ipapamana ni Fidel ang kayamanan na to. 4 na kalalakihan ang aaligid at tutokso kay Magda para lamang makuha ng mga ito ang mga manang para sa kanila at maibalik si Magda sa putik na pinanggalingan na to. Nakahanda na nga ba si Magda sa tukso, sakit at kaligayahang daranasin niya sa piling na 4 na apo ni Fidel? Ate Magdalena, Magda lang tonton, masyado mo namang pinapapangit yung pangalan ng BFF ko. Napaismik na lamang ako bago hinulog ang upos ng sigarilyong kanina ko pa hinihit-hit. Tinapakan ko ito upang patayin ng baga bago napasulyap kay Tonton na kaibigan ng 3 kong bugok na kapatid. Ano ba yun, Tonton? Nakangiting tanong ko. Kasi po si Jackson, Erin at Devi nakikipag-away po eh. Mariin ako napapikit bago napabuntong hininga. Gulo na naman pala yung dala ng 3 yun. Napailing na lamang ako bago dinampot ang aking bag. Mauna na ako sa'yo, Clay. May bubugbugin lang ako. Paalam ko bago dire-diretsong iniwan ng aking kaibigan. Kasama ko si Clay sa trabaho at oo, BFF kami. Tanga nga lang din siya kasi hinaluan niya ng literal na kalandian ng trabaho niya. Minsan, inilalabas siya ng libre kapag natipuhan niya at gwapo. Sinabihan ko na si Clay na masasaktan lamang siya pero napakatigas ng bungo kaya hinahayaan ko na lamang. Sige, sabunutan mo. Rinig na rinig ko si Devi habang sinusulsulan ang kapatid nitong si Erin habang si Jackson nakamasid lamang at hindi sumasali. Patay, Erin! Gulat na gulat pa si Devi nang makita kong papalapit sa kanilang kumpulan. Bitawan mo yan, Erin! Saway ko bago napasulyap kay Jackson at Devi. At kayong dalawa, anong tinatanga-tanga nyo dyan? Kinakailangan ko pang ipakitang ako ang panganay kaya ganito ko na lamang sila sungitan at kagalitan. Isusubsob kita sa lupa kapag hindi ka pa tumigil. Banta ko kay Erin na agad namang bumitaw at napayuko. Umuwi na kayo. Utos ko sa mga audience at sa mga kalaban ni Erin. Padabog kong nilapag ang bag ko sa lamesa. Ganyan na lang yung buhay nyo? Devin, Erin at isa ka pa, Jack. Naputol ako nang magtaas ng kamay si Jackson na parang sinasabi niyang inosente siya. Oo, alam kong hindi ka nakisali pero kahit pa. Pinanlakihan ko sila ng mga mata. Grade 6 students, nakikipagbasag mo ka sa kapwa nila estudyante. Magising nga kayo sa realidad. Hindi biro yung ginagawa ko, mairaos lang kayo ha. Kaya umayos kayo sa pag-aaral. Tama na yung kalokohan yung 3. Naturingan pa man din kayong babae. Kayo pa tong mahilig sa away. Napailing ako bago inis na sinindihan ng sigarilyo. Ikaw naman, nag-iisang lalaki ka, umawat ka naman. Jackson, sa ngayon, ikaw ang knight in shining armor namin kaya umayos ka naman sana at kayo rin. Baling ko kay Erin at Devin na nakayuko lamang. Sila naman yung nauna, pumato lang si Erin. Pangangatwiran ni Devin habang nakayuko. Kahit pa, pinapasakit lang nila lalo yung ulo ko. Sinabihan kanilang pokpok. Si Erin na ang nagsalita kaya naman napaiwas ako ng tingin. Kahit ganyan ka, ayokong binabastos ka, ate. At kung buhay pa yung mama at papa, baka pinuri pa nila kami sa pagtatanggol namin sa'yo na hindi mo ma-appreciate. Masama ang loob ni Erin, alam ko.
Totoong pokpok naman ako, ikakahiya ko pa ba? Pagak akong tumawa bago napailing. Hindi tayo mabubuhay kung puro hiya at dignidad ang gagamitin ko. Hindi ba pwedeng tumigil ka na lang? Pakiusap ni Devi. Kaya nyo na ba yung sarili nyo? Sige kung oo, titigil na ako. Ate, iniisip ka lang namin. Singit ni Jackson. Marami namang ibang trabaho kaysa maging... Hindi nito tinuloy ang sinasabi niya dahil nakatitig ako. Ang sa amin lang naman, gusto naming respetuhin kanila. Kayo yung iniisip ko at hindi yung sarili ko. Huwag niyo akong isipin, basta mag-aral kayo, okay? Pasok sa tenga, labas sa kabilang tenga. Ganun lang ang gagawin niyo simula ngayon kapag may naririnig kayong umiinsulto sa akin. Paliwanag ko't pakiusap. Kapag mayaman na tayo, hindi na ako magiging ganito. At kaya ako nagsasakripisyo kasi ayoko magaya kayo sa akin. Salamat ate. Sabay-sabay nilang sabi bago ko niyakap. Naipaliwanag ko naman ng maayos sa kanilang pinasok kong trabaho. Ayoko maglihim sa kanila dahil mahirapan lamang silang tanggapin kapag nilihim ko tapos sa iba pa nila malalaman. Gusto kong dilat ang mata nila sa hirap ng buhay kaya ako to ginagawa. Papasok na ako, kumain na lamang kayo. Bilin ko bago lumabas na sa bahay. Walang lalabas sa gabi ha. Pahabol ko pa bago tuluyang lumakad na palayo. Dinaanan ko si Clay dahil palagi naman kaming sabay pumasok. Nakita ko itong naghihintay na pala sa akin sa labas ng kanilang bahay. Tagal mo ah, reklamo niya sa akin. Inayos ko pa yung mga kapatid kong pasaway. Ano pa nga ba? Sige na, tara na at baka makarami ka tonight. Ako isang customer lang ang naglalabas sa akin tuwing gabi. Ilang linggo na niya akong binabayaran para siya lang yung asikasuhin ko't samahan. Matanda na, parang hindi na nga tinatayuan yun eh. Gusto na lang siguro ng makakausap. Hindi naman niya ako ginagalaw sa tuwing lalabas kami. Tamang panaka-nakang halik lang. Ayaw ko rin naman na pwersahin na gawin namin yung bagay na yun at baka atakihin pa sa puso sa sobrang pagod. Nandyan na naman pala yung sugar daddy mo. Naiiling na tanong ni Clay. Sana all talaga, Miss Expensive. Pumunta ka na sa table mo at magtrabaho. Balik na bulong ko kay Clay bago inayos ang sarili ko at nagtungo sa table kung saan nakapwesto si Fidel. Matanda na talaga si Fidel. Bed naman niya yung gabi ko kaya wala akong angal. Halatang mayaman dahil sa pagiging galante niya. Magandang gabi Magda. Umaliwalas sa mukha nito nang ako ay makita. Kanina pa ako dito. Akala ko hindi ka darating. Hindi pwedeng hindi papasok dahil walang kita. Diretsahang sagot ko. Kasama mo na naman ba yung alalay mong si Tom? May alalay siya si Tom. Driver niya ito at madalas na nakabantay sa kanya dahil may hapuna si Fidel. Nais kong ilabas ka dahil may importante kong sasabihin. Sige, ipapaalam ko lang sa floor manager. Paalam ko bago pinuntahan si Sisa upang sabihin na ako ay lalabas. Magandang gabi po Ma'am Magda. Bati ni Tom nang makasakay ako sa kotse. Saan ho tayo Sir Fidel? Sa isang magarang restaurant. Sagot ni Fidel habang hawak ang aking kamay. Hindi na ako makapaghintay na masabi sa iyo mahal ko. Mahal na pala niya ako. Pilit ako naglagay ng ngiti. Baka atakihin ka pa, kalma ka lang. Hawak kamay kaming pumasok sa magarang kainan. Nakatingin ang mga tao sa amin at mukhang alam ko na ang kanilang iniisip. Well, tama naman ang iniisip nila. Hindi ako makatulog. Ewan ko kung dahil ba to sa ikakasal na ako o dahil sa na-excite lang akong tumira sa magarang mansyon. Napabuntong hininga ko bago pinatay ang baga ng upos. Nakakatapos ko lang maubos. Habang hindi pa ako inaantok, nakakailang stick na rin ako ng yosi. Ate? Kusot ni Erin ang kanyang mata nang tumabi sa akin. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong niya nang mawala ang antok. Mukhang naalimpungatan ng bata. Hindi pa ako dinadalaw ng antok. Ikaw, bakit bigla kang nagising? Kunot ang aking kilay. Kasi nakarinig ako ng kaluskos kaya nagising ako. Oo nga pala, malakas nga pala yung pakiramdam ni Erin. Para siyang may superpowers kasi kahit napakahinang tunog, rinig na rinig agad niya. Ate, excited ka ba para bukas? Sino bang hindi? Natatawang tanong niya. Bibili ko kayo ng damit na gusto nyo. Kapag maayos ang naging paglipat natin, magpapa-private school na kayo ng mga kapatid mo. Hindi naman namin yun hinahangad ate. Ayos na kami sa public ate. Masaya na kami doon. Gusto ko private para hindi puro bulakbol yung alam nyo. Disiplinado ang mga kaklase nyo kaya dapat ganun din kayo okay? Makinig lang kay ate at wag puro tutol. Opo ate. Sang-ayon ni Erin bago nakihati sa kape na iniinom ko. Hindi na rin ako matutulog ate. Mapupuyat ka. Wag mo akong alalahanin at sanay akong gising sa gabi.
Ilang taon kong minaster yan kaya hindi mo ko masasabayan. Tama ka ate, hindi ko kaya. Naiiling na wika ni Erin bago nagpaalam na babalik na sa silid na to. Good night ate kong maganda. At nang bola pa nga, natawa na lamang ako bago tumango. Ilang oras pa ang lumipas ay nagpasya na akong tumungo sa silid ko at pwersahin ang sarili kong matulog. Kinabukasan ay maaga kaming nagising. Agad na nagluto ng almusal si Devi habang si Jackson ay nagligpit ng higaan. Si Erin naman ay nagwawalis sa labas ng bakuran namin. Marurunong sa gawaing bahay ang mga kapatid ko dahil hindi kami tinuruan ng mga magulang namin na maging tamad. Kaya nga hindi ako masyadong namomroblema sa kanila pagdating sa pag-aasikaso nila sa kanilang sarili. Kasi marunong na silang magsiayos bago pa man kami nalipat dito sa Manila. Almusal na po ate. Alok ni Devi habang naghahain sa lamesa. Sabay-sabay na po tayong lahat. Tatawagin ko lamang po sila. Tumango na lamang ako rito. Masaya kami nagsalo-salo sa almusal bago ako nagtungo sa banyo upang maglinis ng katawan. Kagabi kasi wala akong ligo dahil tamad na tamad akong kumilos. Narinig ko ang busina ng kotse ni Fidel. Malamang pinapasundo na niya kami kay Tom. Kaya naman agad ako nagpatay ng blower at ito ay nilabas. Tom, sandali lang ha. Okay lang Ma'am Magda. Pinapagaya ko yung mga kapatid ko, pasok ka muna. Sige lang ma'am, okay lang. Pinagmamadali ko yung tatlo bago kami lumabas na upang sumakay sa kotse. Nakakandado ang pintuan namin at dadalaw na lamang ako kapag may kailangan akong kuhanin. Aga pong gumising ni Sir Fidel para magpaluto sa mga katulong. Basag ni Tom sa katahimikang nabayani sa pagitan namin. Matigas ang ulo ni Fidel kahit anong pigil o bawal sa kanya. Naiiling kong sambit. Nakarating kami sa mansyon. Sa gate pa lang, nakanganga ang tatlo dahil sa sobrang laking mansyon. Malapalasyo ito't malawak rin ang garden at may fountain pa. Pagbati Ma'am Magda, bahagyang yumukod ang mga katulong na sumalubong sa amin sa entrance pa lamang. Si Sir Fidel po'y nasa loob at kanina pa po naghihintay. Tumango ako at tinahak ang daan patungo kay Fidel. Nandito ka na pala. Masaya ako na itong sinalubong bago hinagkan. Gumanti ako ng halik upang masisipin ni Fidel na mahal ko nga siya. Tanga-tangahan na lang yung iba rito pero alam kong iisa lang sila nang iniisip. Alam kong sa mga ngiti nila may panghuhusgang nakalakip. Hindi natatalab sa akin yun. Wala na ako nararamdaman kahit laitin pa ako't ipahiya ko. Dito na ako nasanay sa ganitong buhay kaya manhid na ako. Parating na yung mga apo ko upang makilala mo sila. Bulong pa ni Fidel sa akin. Mga bata, mag-almusal na kayo. May pinahain ako. Alok pa niya sa mga kapatid ko. Wala sa usapan natin na may ibang titira sa bahay na to o may mga apo ka makikialam. Agad kong sabi kay Fidel, alam mong ayaw ko sa ibang tao. Ikaw naman ang may karapatan sa lahat kaya wag kang mangamba. Sa'yo ko ipagkakatiwala lahat Magda kaya wala silang magagawa. Paliwanag ni Fidel na aking ikinapanatag. Baka naman bata pa mga apo ni Fidel, masyado lang siguro kung OA mag-react. Hindi pala ako basta OA lang, binabawi ko na yung sinabi ko kanina. Talaga palang dapat kong kausapin si Fidel dahil yung mga apo na tinutukoy niya ay makalaglag panty pero walang dating para sa akin. Sawa na ako sa mga lalaki. Ayoko lang makasama sila dahil alam kong hindi kami magkakaunawaan lalo pa at kasama ko yung mga kapatid ko. Ako okay lang na makarinig pero wag nilang babastusin yung mga kapatid ko. Napasimangot ang apat na apo ni Fidel at ganoon din naman ako. Feeling ba nila natutuwa ako sa kanila? Excuse lang ha. Hindi ko sila gusto kahit pag gwapo sila. Wala akong mapapala sa gwapo. Eh di sana kung gwapo hanap ko. Wala ako ngayon kay Fidel. What is this, Lo? Timothy, shut up. Ako ang mauunang magsalita. Saway ni Fidel, kaya napangisi ako ng palihim. Ang mga kapatid ko inutos ko muna sa mga katulong na pakibantayan. Ayoko kasing iharap sila sa mga apo ni Fidel. Alam kong may magiging problema dito kaya advance na agad ng aking pag-iisip. Hindi ako papayag na madamay ang kapatid ko. Dadanak talaga ang dugo. Magda, sila yung mga apo ko. Si Timothy, Evo, Carlo at Arthur. Pakilala ni Fidel na tinanguan ko lamang. Wala na yung mga magulang nila. Lahat wala na. At ako na lang ang nag-iisang tao na sumusuporta sa kanila. Dagdag pa ni Fidel. Anong nangyari sa mga magulang nila? Curious na aking tanong. Namatay sa isang aksidente. Sama-sama ang mga ito. Mahirap mang paniwalaan pero oo wala na silang lahat. 4 na anak kong maagang binawi sa akin. Karma ko na rin siguro dahil sa babaero ako nung araw. Ikaw lang naman ang nagpatino sa akin. Bumanat pa si Fidel. Baduy mo lo. Rinig kong bulong ni Evo.
bago na pailing sa inis. Isa na naman ba to sa collection mo, Lo? Kasi kung oo, sana mag-expired agad araw niya. Naiirita ako sa tuwing may inuuwi kang babae dito sa mansyon. Sabat ni Carlos. Ingatan mo yung pananalita mo. Sagot naman ni Fidel. Pakakasalan ko si Magda at wala akong hinihinging opinyon mula sa inyo. Mahal ko si Magda at lahat ng ari-arian ko, nais kong ibigay lahat kay Magda. Lo! Hindi na nakatiis yung Arthur na kanina patahimik. Mukhang siya ang panganay sa apat. Gold digger ang babaeng yan, halata naman. Sinamaan ko ng tingin si Arthur. Judgmental kang buwisit ka. Bulong ko. Wala kang magagawa sa pasya ni Fidel. Pagmamalaki ko pa rito habang sila ay asar na asar na. Paano naman kami, Lo? Reklamo ni Timothy. May bibigay akong panimula pero hindi malaki. Magsumikap kayo sa buhay at huwag kayong umasa pa sa akin. Hindi ko na kayo sagot pa. Mag-aasawa na ulit ako at sa lalong madaling panahon, ikakasal na kami ni Magda. Walang sino man ang kukontra at magsasalita ng masakit sa soon-to-be wife ko. Bilin pa ni Fidel, maaari kayong makitira sa mansyon pero si Magda ang masusunod. Siyang-siya ako at halos napapapalakpak. Lolo talaga, walang kadalaan pakakasalan pa. Hindi talaga sang-ayon si Carlos. Shut up, Carlos. Wala tayong magagawa kundi makisama sa babaeng yan. Bulong ni Arthur, narinig ko naman. Palibhasa si Fidel mahina ang pandinig. Sige na, pahinga muna ako sa kwarto. Paalam ni Fidel bago ako hinagkan sa harapan ng mga apo niyang buwisit. Yak! Sabay-sabay na bulong ni Carlos, Ivo at Timothy. Matapos mawala ni Fidel, ay padabog akong tumayo. Tinitigan ko silang apat ng matalim bago nagsalita. Kung iniisip nyo na madali akong kalaban, mag-isip ulit kayong apat. Wala akong pakailam kung apo kayo. Ako ang masusunod sa mansyon at sa lahat kaya kong makisama. Alam kong minamaliit nyo ko. Pagkaka kong tumawa, pero wala akong pakailam. Hindi ko ipipeki yung sarili ko sa inyong lahat. Mahiya ka. Si Arthur ang sumagot. Ako nahihiya para sa iyo, Magda. Wala na akong hiya. Huli ka na, Arthur. Matare kong sagot. Kung may bala kayong pasakitin yung ulo ko, wag ninyo nang subukan. Kaya ko kayong patalsikin sa mansyon kung gusto ko. Tignan natin kung sinong tatagal sa atin. Madiing wika ni Arthur. Bayaran kang babae at mananatili kang ganoon. Walang kasal na magaganap, Magda, at pinapangako ko yan. Ngumisi lamang ako at tumalikod. Wala akong oras makipagtalo sa mga apo ni Fidel dahil wala namang mangyayari. Ano nang gagawin? Kanina pa nagtatanong si Carlos tungkol sa babaeng inuwi ni Lolo. Arthur, ikaw ang panganay kaya ikaw ang mag-isip. Segunda ni Ivo na inis kanina pa. What if iharas natin? Suggestion ni Timothy. Total, pokpok naman yun, diba? It's so easy for us to do it, guys. No, tanga talaga kapatid ko. Why would I do that? Hindi pa ako nasisiraan ng bait para sirain yung buhay ko sa isang babaeng basura. Well, what if pakiusapan na lang natin? Bawi ni Ivo. Tao pa rin naman siya eh. Hindi pwedeng gawin niyang naiisip mo, Timothy. Kriminal ka ba, ha? Grow up, bro. Saway ni Ivo. Si Ivo lang talagang matinong mag-isip sa amin. Sang-ayon ako kay Ivo na wag gawin yun. Pero hindi ako sang-ayon sa sinabi niyang kausapin ng maayos dahil wala akong obligasyon na pakisamahan ng Magda na yun. Tama naman si Timothy eh. At bakit igagalang yung pokpok na yun? Mukha siyang pera. Kilos pa lang niya ay alam ko na. Kampi ni Carlos kay Timothy. Shut up. I don't need your opinion. Malamig kong sabi bago na pangisi. Actually, I have a plan para makuha natin ng pare-parehas ang manang inaasam natin. Then, aalis ako rito. Plano kong sa Amerika na for good. Makuha lang yung para sa akin. Ano ba yun, Arthur? Tanong ni Ivo sa akin habang takang-taka sa iniisip ko. Kanya-kanyang diskarte kung paano siya hanapan ng butas kay Lolo. Plano ko din na akitin ng boba na yon at ibalik siya sa putik na dapat niyang kalagyan kasama ang tatlo niyang mga kapatid. Paliwanag ko bago sila iniwan at nagtungo sa kwarto ni Lolo upang ito ay kausapin. Naabutan ko si Magda doon nakausap si Lolo. Mukhang may isinusumbong ito ngunit natigilan lamang dahil ako ay dumating. Gusto kitang makausap, Lo. Sige, simpleng sagot ni Lolo habang hawak ang kamay ng babae niyang nakakairita. Nakausap ko na yung mga kapatid ko at wala namang problema sa kanila. Kaya Magda, sumulyap ako kay Magda upang ito ay mas mapaniwala. Humihingi kami ng pasensya sa inakto namin kanina. Sana maging maayos yung pagsasama natin sa isang bubong. Don't worry, Lo.
We will take care of Magda. Kung yun ang gusto nyo, tuturing namin siyang pamilya at irerespeto. Pagsisinungaling ko. Hindi lahat totoo yun. Bakit ko igagalang ang babaeng mukhang pera? Magdudusa siya at iyon ang aking gusto. Mabuti naman Arthur at maasahan talaga kita. Puri ni Lolo na paniwalang paniwala. By the way, my name is Arthur. Pasensya na, hindi tayo maayos na nagkakilala. Sabi ko pa bago inabot ang aking kamay. Alam kong pinaplastic lang din ako ni Magda. Matalino siya sa totoo lang. Mukhang hindi ko siya mapapaniwalang basta-basta. Lumapit si Magda ng bahagya sa akin at may pasimpleng ibinulong. Basta para sa mana, gagawin lahat no? Buti naman nagkakaintindihan tayo Arthur. Ngumiti siya sa akin na parang wala lang bago may sinabi pa. Masaya akong tanggap niyo pala kami. Salamat. Nagtagis ang bagang ko sa inis bago pa simpleng napangisi. Ako din masaya. Nakatitig ako sa mata niya na may pagbabanta. Ingat kayo. Paalam ko bago lumabas na. What happened? Takang-taka si Ivo nang makita kong inis na inis. Matalino ang babaeng yun. Mag-iingat kayo sa kilos niyo ah. Kapag nalaman niya ang plano natin, finish na ang larong to. Patibayan na lang. Bilin ko bago lumabas sa bahay at sumakay sa aking kotse. Gusto kong lumayo muna sa mansyon. Gusto kong mapag-isa dahil baka may masama lamang ako magawa kung mananatili ako sa mansyon na nakikita yung buwisit na babaeng yun. Oras na makasal sila ni Lolo, wala na kaming habol. Hindi ako papayag na mangyari yun. Gagawin ko lahat para maibalik siya sa pinanggalingan niyang putik. Magda. Sambit ko sa pangalan niya habang nakaupo sa damuhan. Nandito ako sa lugar na ako lang ang may alam at ito ang palagi kong tinatambayan. May ilog kasi rito na malinis kaya gustong gusto ko ditong nagpapahinga. Kung minsan, dito ako natutulog. Wala pa akong dinadala dito dahil ito lang ang nag-iisang lugar ng aking privacy. Ibabalik kita sa putik na babae ka. Madiing wika ko bago binato sa ilog ang batong aking hawak. Tumayo ako't hinubad ang aking t-shirt bago nag-dive patungo sa ilog upang sakaling baka lumamig ang aking ulo. Bilib din talaga ako sa mga apo ni Fidel, lalo na doon sa Arthur, na bigla na lamang naging maayos ang pakikitungo. Samantalang halos lamunin ako sa tingin niya kanina lang habang kumakain kami. Palagi ko talaga'y may mali eh. Bakit ko sila pagkakatiwalaan? Hindi ako bobo at hindi ako utu-uto. Kung gusto nila ng laro, sige. Sige, ibibigay ko yung larong nais nila. Patibay na lamang kami sa bahay na to. Pero pasensyahan sila kung kakalabanin nila ako. Kinabukasan, maaga ako nagising para sa mga plano ko. Naiayos ko na yung mga kapatid ko, kaya natutuwa akong bagong buhay na kami. Wala na rin ako sa club at labis na nalulungkot ang aking kaibigan. Ma'am, nakahanda na po yung kabayo. Tawag ni Manang Belen sa akin, kaya napatango na lamang ako. Malawak ang lupain ni Fidel. May mga alaga siyang kabayo at may farm na rin dito, kaya natutuwa ako maglibot-libot. Pinahanda ko yung kabayo dahil gusto ko mga bayo. Hindi ako marunong pero madali naman ako matuto. Ang kapatid ko'y pumasok na. Hatid sundo sila ng driver nila sa paaralang nilipatan. Inilipat ko sila sa private school. Inabutan ko sa labas si Ivo. Isa siya sa mga apo ni Fidel. Hindi naman sila nalalayo ng edad sa akin, kaya nga ayaw kong tawagin nila akong lola nila eh. Never, bata ko pa para maging lola. Mas gusto kong tita o kahit sa pangalan ko na lang. Wala namang problema sa akin yun. Anong ginagawa mo dito? Matare kong tanong bago ito inirapan. Ayoko makipagplastikan ha. Diretsahang sabi ko para naman siya ay makatunog. Mahilig ka palang mga bayo? Imbis na pansinin yung sinabi ko ay nagtanong na lang siya upang ibahin ang topic. Napataas ang kilay ko bago sumagot. Gusto ko lang pero hindi pa ako marunong. Mag-aaral muna ako mga bayo. Pwede kitang tulungan na turuan. Nakangiting alok niya na hindi ko agad sinagot. Nagdadalawang isip ako. Pansin niya yun. Don't worry, hindi ako nakikisali sa gulo ng mga kapatid ko. Ibahin mo ko Magda. Mahal ka ni Lolo kaya okay na ako doon. Wala naman ako magagawa eh. Malalaman ko rin naman kung nagsisinungaling ka. Bulong ko bago inabot ang kamay niya. Nakasakay na kasi siya sa kabayo at busy naman ng iba kaya sa kanya lang talaga ako makakapagpaturo. Madali lang naman to, wika pa niya habang palakad-lakad ang kabayo. Baka tumakbo. Depende sa'yo kung gusto mong mabilis. Gusto ko talagang mabilis. Nakangising sagot ko. Okay. Natatawang sabi niya bago nag-focus sa pagtuturo. Tignan mo lang ako, basta kalmado ka lang. Matapos ang ilang minutong pagtuturo ay pinasubok na niya ako.
Nauna akong sumakay bago siya sumakay sa likod. Humawak siya sa balikat ko kaya naman napangisi ako. Huwag ka nang mahiya, sa bewang ka na humawak. Utos ko pa rito. Ayos lang naman. Napairap ako bago nilagay ang kamay niya sa aking bewang. Walang mali siya sa akin yan. Okay, sagot niya naman. Kahit papaano, marunong ako, medyo kabado na lang talaga. Nasulyapan ng mata ko si Carlos at Timothy na nakatingin sa amin ni Ivo. Hindi naman kasi kami lumalayo at paikot-ikot lang dahil nag-aaral pa nga ako. Bumaba na muna si Ivo bago ako ay nalalayan pababa rin. Kinarga niya ako pababa kaya naman mas na-focus sa amin ang tingin ni Carlos at Timothy. Palagpas na sana ako sa kanila nang umiti silang dalawa sa akin. Tumango lamang ako bago pumasok na sa mansyon. Pawis ako dahil sa init rin ng araw kaya naman naligo na ako. May sarili kaming shower room sa kwarto namin ni Fidel. Inalis ko ang nakabalot na tuwalya sa katawan ko bago isa-isang nagsuot ng damit. Ang ganda mo talaga. Napangiti ako kay Fidel. Hindi sa pagmamalaki pero kahit nalawayan na ako ng iba't ibang lalaki, mukhang maayos pa rin yung katawan ko. Yun siguro yung nagustuhan ni Fidel sa akin. Hindi nga niya ako magalaw eh. Puro hawak lang at halik. Hingali na kasi at baka yun pa ikamatay niya. Kapag lumakas na ako, Magda. Kailan pa? Gusto kong matawa pero pinipigilan ko lamang. Naka-wheelchair na nga lang siya ngayon at palala ng palala ang kondisyon. Gusto ko madaliin ng kasal pero priority namin ang kalusugan niya. Hindi siya pwedeng mamatay dahil hindi pa kami kasal. Sa tingin ko, kumikilos na yung mga kapatid kong hayok din sa mana na inaasam-asam nila. Ngunit sa tingin ko din, mahirap kuhanin ang loob ni Magda. Malakas ang kutob ng babaeng yun. Kung si Ivo, pagiging mabait ang style niya, mahirapan pa rin siya. Ano naman kayang style ni na Carlos at Timothy? Hindi pasensyosong tao ang dalawang yun. Lalo naman ako. Napabuntong hininga na lamang ako bago tinigilan ang pagtanaw sa bintana. Nakita ko kung papaano lapitan at landiin ni Ivo si Magda. And I hate it. What if si Ivo ang mahulog? Malaking problema yun. Kaya kong kuhanin ang yaman ko sa paraang alam ko. I don't need to change myself for that stupid gold digger. Tsk, people nowadays. Habi na lang nila ang manloko para sa mga luho nila. Ayaw magtrabaho at magsikap. Puro katawan ang isinasangkalan. Lalim nang iniisip mo ah. Napalingon ako kay Manang Belen na bigla na lamang pumasok. May schedule nga pala siya sa maglilinis ng aking kwarto. Yeah, naiirita ako sa babae ni Lolo. Inis kong sagot bago na upo sa kama. Sa tingin mo, wala na kami magagawa? Tanong ko rito. Ikaw pa ba? Kilala na kita, Arthur. Pero hindi ba't kaligayahan naman ng lolo mo ang nakasalalay rito? Pagbigyan mo na si Fidel. Naniniwala akong hindi naman talaga masamang tao si Magda. Mahirap lang talaga siya. Manang Belen, you know me very well. Bata pa lamang ako, nandito ka na sa mansyon. At maraming babae na ang dumaan sa buhay ni Lolo. At lahat sila ay hindi naging totoo. Panigurado kung mauulit lang ulit yun. Pokpok si Magda. Expert na siya sa lalaki. At sa tanda ba naman ni Lolo, malamang hindi makukontento yung isang yun. Hahanap at hahanap pa rin si Magda ng ibang lalaki. Kung yan ang sa tingin mo, wala na ako masasabi pa. Gawin mo ang sa tingin mong tama, iho. Ngunit wag mo na lamang sanang sasaktan physical si Magda dahil babae pa rin siya. Napatango ako kay Manang bago ito iniwan sa silid ko. Lumabas muna ako upang magpahangin. Pasilim na pero ayos lang. Mas masarap ng mapag-isa kapag ganitong oras. Napataas ang aking kilay nang makita ko nagpapahangin rin pala sa labas ang babaeng kinaiinisan ko. Napasulyap siya sa akin na tumirap. Napangisi lang ako at hindi ito pinansin. Napahinto lang ako nang makita ko siyang natalisod. Paano hindi matatalisod? Hindi naman nakatingin sa dinaraanan. Alam kong gwapo ko at talaga namang kaakit-akit. But please don't. Hindi na ako nakatapos sa sinasabi ko nang ambahan niya ako. Nananapak ako kaya umayos kang buwisit ka. Napakapalingkera rin pala talaga. Napailing ako bago ito hinila patayo. Oo na lampa. Bulong ko bago tumalikod. Lampa mo mukha mo. Ikaw nga daig mo pa yung babaeng may monthly period. Rinig kong bulong ni Magda na inirapan ko lamang. Masaya siyang asarin ha. Nawawala siya sa focus. Mayabang. Dagdag pa nito sa akin. Yeah, I know. Pag-amin ko, bago muling humarap at ngumisi sa kanya. Yun ang charm ko, kaya habulin ako. Oh, well, for your information, madiing wika ko. Ako lang naman ang hindi interesado sa charm mo na sinasabi. Kibit balikat ako lumakad, dire-diretso papasok na sa mansyon.
Dumiretso ko sa room upang maglinis na ng katawan dahil kanina pa ako pinawisan. Nakabukas lang ang pintuan ko dahil wala namang papasok kundi ang mga kapatid ko lang. Tapos na ang paglilinis ni Manang Belen kaya maaliwalas na naman ang aking silid. Manang Belen, napakunot ang noo ko at sumilip sa labas. Narinig ko yung boses ni Magda na tinatawag si Manang. Problema niya. Manang, buwisit. Hinaltak ko si Magda papasok sa kwarto. Ano bang? Masamang titig ang binigay niya sa akin. Bakit tawag ka ng tawag? Walang emosyong tanong ko. May tatanong lang ako kay Manang. Napatitig siya sa aking katawan. Magbihis ka na nga para kang bold star sa ginagawa mo. Sawa na ako makakita niyan. Puro abs din nakikita ko. Oh, nakakita ka na ba ng ganito kalaki? Nakangising tanong ko bago inalis ang nakatakip na towel sa aking katawan. Kita ko nanlaki ang mata ni Magda. Bastos! Kunwari ka pa. Nakangising wika ko bago walang emosyong nagbihis sa harapan mismo niya. Sa reaksyon mo, parang ngayon ka lang nakakita ng ganitong size. Hindi mo ako maaakit na bastos ka. Sinampal ako ni Magda at sinipa sa tuhod. Pasalamat ka. Ayoko mag-alboruto sa galit si Fidel. Sa susunod na ulitin mo pa to, lalamutakin ko yan. Napairap na lamang ako sa inis. Alam kong nagkukunwari lang siya. Pinipigilan niya lamang yung sarili niya. Hanggang ngayon nanginginig pa rin ako sa galit sa Arthur na yun. Kung hindi ko lang inaalala si Fidel na baka atakihin pa bigla sa galit, sinuplong ko na yung apo niya. Oo, sawa na ako sa iba't ibang uri ng hotdog na yan. May maitim, malaki, mataba, jutay o kung ano-ano pa. Pero kailangan ko pa rin naman ng respeto, lalo't magiging asawa na ako ng lolo nila. Napaismik ako. Gusto ba niya akong paglaruan? Hindi makapaniwala ang ngisi sa aking labi habang prenting nakaupo. Sige, pagbibigyan ko si Arthur sa larong nais niyang simulan. Kung pakikipaglaro pala yung nais niya, madali lang naman akong kausap. Lahat silang magkakapatid. Sisiguraduhin kong sila ang mapapatalsik ko sa mansyon na to upang ako na ang tuluyang mamahala dito at sa lahat-lahat. Pati bayan na lamang kami. Huwag lang nilang isasali yung mga kapatid ko. Kung ayaw nilang ako mismo ang humiling kay Fidel na patalsikin silang lahat. Kayang-kaya kong gawin yun kung sobrang selfish akong tao. Ngunit dahil gusto kong lumaban ng patas, pagbibigyan ko silang lahat. Malalim yung iniisip mo. Si Ivo na naman. Malapit na ako maniwalang totoo yung pinapakita niya pero hindi naman ako utu-uto. Buwisit yung kapatid mo Diretsahang sabi ko rito. Sino? Si Arthur. Pinakitaan ako ng... Hindi ko natuloy ang aking sasabihin. Wala lang yun. Bawi ko bago na pailing. Maiwan na muna kita. Wait, ano bang ginawa niya at kakausapin ko? Tumaas ang aking kilay. Oh, kaya mo? Tila ba nangahamon ang aking boses? Wag na, baka magsuntukan lamang kayo. Mabulabog pa pati si Fidel. Hindi ko ipapaalam kay Lolo, don't worry. Hindi ko gustong mapahamak si Lolo tulad mo. Dagdag na sabi pa niya na kinatango ko na lamang. Wag mong isipin yun, wala lang yun. Magkape na lang tayo, gusto mo? Alok ko upang ibahin ang usapan at mawala ang topic kay Arthur. Good idea, Magda. Actually, kanina pa nga ako naghahanap ng makakasama para magkape. Oh, edi meron na pala kasi nandito na ako. Natatawang sagot ko bago nauna sa kitchen at sinundan naman ni Ivo. Si Ivo na yung nagtimpla habang ako'y nakaupo lang at siya ay minamasdan. Hindi ko lang mapigil yung sarili ko na magkomento kasi parang professional na siya sa pagtitimpla ng kape. Galing mo sa bawat kilos mo Puri ko dito. May coffee shop ako. Minsan subukan mong pumunta. Treat ko na. Nag-aral ako para lang mapatakbo ng maayos yung negosyo ko. Then dahil natutuwa ako, sinubukan kong gawin siyang hobby. Kaya minsan, ako mismo yung kumikilo sa sarili kong coffee shop. Paliwanag niya bago inabot ang tinimpla niya para sa akin. Ayos pala. At least, hobby mo na yung negosyo mo pa. Tinikman ko ang timpla niya at masasabi kong masarap talaga. Wow! What is this? Tila ba nanunuya si Arthur? Napairap ako bago pinilit na maglagay ng ngiti. Ikape mo yan. Alok ko dito. Kung hindi mo napapansin, nag-uusap kami ni Ivo ng mataimtim dito. Stop bothering, Magda. Seryoso ang aura ni Ivo. Kita ko napangisi si Arthur. Really, Ivo? Akala ko ba ayaw mo kay Magda cause she's obviously a gold digger. Napasulyap si Arthur sa akin. Right, Magda? Dagdag na tanong niya. Nanlaki ang mata ko nang kwelyuhan ni Ivo si Arthur. Ito na nga ba yung sinasabi ko Mag-aaway lang to mga to. Dapat bang matakot ako, Ivo? Tila ba baliwala lang ang galit ni Ivo para kay Arthur?
Gago nga talaga yung lalaking to. Napailing ako at nakisabat na upang awatin sila. Ivo, tama na. Mahiya kayo sa lolo niyong namamahinga, Nagpapahinga na. The hell I care. Sinamaan ako ng tingin ni Arthur. Nag-aalala ka na baka bigla siyang mamatay hindi pa nga kayo kasal. Nakakatakot ngayon, Magda. Mapang insultong sabi niya pa sa akin. Sabi ko, tigilan mo na si Magda. And I'm fucking serious, Arthur. Walang peke sa mga to tulad ng inaasahan mo. Nakatingin lamang ako sa kanila. Hey, agad na inawat ni Timothy at Carlos ang dalawa. Anong nangyayari, Magda? Agad na tanong ni Timothy. Ayoko magsalita at palakihin pa yung gulo. Kaya naman, umalis na lamang ako upang matigilan silang apat. Mga gunggong talaga. At pinaka-leader si Arthur na gago. Natawa ako bago tinapik sa balikat si Ivo. Habang si Carlos naman at Timothy ay naguguluhang tumingin sa amin. Mga gago ba kayo? Si Carlos na naguguluhan pa rin. I think mahirap paniwalain si Magda. Natatawang sabi ni Ivo. Ayos ba yung acting ko? Gago, acting lang yun. We didn't know. Ang gagaling yung dalawa. Malamang naniwala yun. Ako nga na kapatid nyo na paniwala nyo Sabat ni Timothy na aking kinangisi. Sa tingin ko din, napaniwala namin yung buwisit na babaeng yun. Oo, hindi siya uto-uto. Kaya nga pinagpaplanuhan namin ni Ivo yung galaw namin. Iba talaga powers ng Power Rangers. Natatawang panunokso ni Carlos. Wala siyang kamalay-malay na pinapaikot natin siya. Yeah, at paulit-ulit lang natin yung nagagawin hanggang sa kaya na natin siyang ibalik sa lupa na dapat niyang kinalalagyan. Iniwan ko na ang tatlo at dumiretso sa silid ko. Wala rin naman ako sa mood na magtungo sa trabaho ngayon. Nag-text ako sa sekretary ko na hindi ako papasok. Si Lolo pa rin ang chairman sa company at CEO pa rin ako. Hinihintay ko na lamang ang susunod na plano ni Lolo kung sino ang mamamahala sa company at sana lang umayon ng board members para mas maging malaya na akong gumalaw. Nakatitig lang ako sa kisame. Wala akong maisip na maaari kong gawin. Mangangabayo kaya ako? Matagal rin noong huli akong mamasyal sa kayang kabayong paboritong-paborito ko. Muli ako lumabas. Papaba na sana ako ng hagdan nang masalubong ko na naman si Magda na paakyat kaya naman agad ko siyang hinila palabas sa mansyon. Anong ginagawa mo? Hindi ko ininda ang paghampas niya sa aking dibdib. Kapag tapos ka na, sabihin mo lang. Walang emosyong wika ako bago tinitigan siya sa mga mata. Oh, bakit ka huminto? Wala rin namang mangyayari kahit bugbugin pa kita. Sana naman kasi, sinabihan mo na lang ako kung gusto mo akong kasama, diba? Mabait naman ako, Arthur. Madali lang akong kausap. Ngumiti siya sa akin. Oh, saan nga ba yung punta natin? Napairap ako bago lumakad. Bahala ka na nga sa buhay mong gold digger ka. Inis kong sabi bago binilisan ang aking lakad. Ngunit ayaw na yata niya akong lubayan kaya sumama siya. Nawili naman yung isang to. Napabuntong hininga na lamang ako at siya ay hinayaan. Anong meron dito? Hindi ko pa napupuntahan to Medyo magubat na rito, no? Sunod-sunod na tanong niya. Magsalita ka, mapapanis yung laway mo. Ayaw pa rin niyang tumigil kakadaldal. Shut up, stupid. Ay, pasalamat ka, mabait ako ngayon. Kundi, pinisa ko na yung betlog mo. Napakabastos rin talaga ng bibig niya. Sige nga, do it, Magda. Hinila ko siya sa kubo kung saan palagi kong tinatambayan noon. May kalumaan na ito pero okay pa rin naman. Now, Magda, do it. Nakangising hamon ko rito. Naningkit ang mata ni Magda bago napatingin sa akin. Tignan ko nga kung saan siya tatagal. Wala akong pakailam kung mabastos ko siya. Pokpok naman siya at wala na yatang lalaking rerespeto sa kanya. Sadyang bulag lang yung lolo ko para pakasalan pa siya. Napaawang ang labi ko nang magsimula siyang kumilos. Hindi ko mapigilang hindi madala at mag-init. Inilapit niyang bibig sa aking tenga at kinagat yun. Akala mo hindi ko kaya? Kaya ko, Arthur. Kaya wag mo kong subukan. Hindi to makakarating kay Fidel at pagbibigyan pa kita, Arthur. Pero sa susunod, hindi na. May pagbabanta si Magda bago niya ako tinalikuran. Ngunit hindi yun matatapos sa ganoon na lang. Hinila ko siya at agad na siniil ng halik. Akala ko'y bibigay siya at papatulan niya ako. Ngunit malakas na sampal ang natanggap ko rito. Kung gusto mo pala ako matikman, sana naman sinabihan mo na lang akong buwisit ka. Hindi ako inosente para daanin mo sa dahas. Iniwan niya ako walang imik. Ilang minuto lang ay umalis na rin ako at nagtungo na sa mansyon. Sinalubong ako ni Carlos na tatawa-tawa. Ngunit wala ako sa mood para magkwento sa kanya. Pumasok si Magda dito na naluluha. Lakas mo talagang mang asar. Not now, Carlos.
Dumiretso na lamang ako sa silid ko at nagkulong ron. Pagpasok ko pa lamang sa mansyon, nakita ko na ang tatlong magkakapatid. Isa-isa ko silang tinitigan. Hindi ko rin mapigilan ang luha ko. Naiinis kasi ako. Sa sobrang inis ko, naluluha na ako sa galit. What happened? Si Ivo ang nagtanong. Wala. Madiing sagot ko bago sila nilampasan at dire-diretsong pumasok sa silid namin ni Fidel. Nakita ko itong gising at mukhang kanina pa ako hinihintay. Napabuntong hininga ko bago inayos ang aking sarili at naglagay ng ngiti sa aking labi. May problema ba? Ito agad ang kanyang tanong. Wala naman. Masaya lang akong kasama kita at inaalalayan mo ko sa lahat. Pagsisinungaling ko. Sa totoo lang, malaking tulong talaga si Fidel sa akin. Totoo yung pag-aalala ko sa kanya at ang pag-aalaga ko. Kung may tao pang rumerespeto sa akin, kauna-unahan si Fidel sa listahan. Siguro dahil naiintindihan niya ako at sadyang matured na siya. Bukas na yung isip niya sa mga bagay-bagay, hindi katulad ni na Arthur at Carlos. Si Ivo, naniniwala ako sa kanya na totoo siya. Sinabi kong hindi ako uto-uto, oo, pero iba yung pinapakita ni Ivo sa akin. Nakikita ko sa mga mata niya na tunay siya. Kaya nga kahit papaano may kakampi ako rito. Ang mga kapatid ko naman ayokong istorbuhin. Ayoko silang bigyan ng alalahanin dahil gusto ko focus sila sa kanilang pag-aaral. Hindi na rin kami madalas nagkakausap dahil palagi akong busy. Lalo na next week. Mamimili na kasi ako ng isusuot kong gown sa wedding namin ni Fidel. Kagabi sinabi niya na mamili na ako at kahit gaano pa kamahal ayos lang. Kamusta yung mga kapatid mo? Tanong ni Fidel sa akin. Ayos naman sila. Maging sa school okay lang din. Sagot ko bago hinaplos ang buhok na to. Pahinga ka na. Mag-shower lang ako tapos baba ako upang maghanda ng dinner mo. Tumango siya at hinagkan ako sa labi. Dumiretso na ako sa shower room at doon nagtagal. Nayakap ko na lamang ang aking sarili. Sanay na ako matawag na malandi, haliparot o kung ano-ano pang masasamang salita. Wala na sa akin yun. Alam ko rin na wala naman na talagang re-respeto sa akin. Pero naiisip ko pa rin minsan, lalo kapag mag-isa lang ako. Kung may choice lang ako, hindi naman ako magpupokpok at hindi ko gagamitin yung isang tao para sa ikabubuti ng aking pamilya. Pero nandito na ako sa sitwasyong to. Nahugasan ng tubig ang aking mga luha. Tao pa rin pala ako, nakakaramdam ng sakit, umiiyak at nalulungkot. Wala sa sariling sabi ko. Akala ko kasi wala na akong pakiramdam. Matapos kong mag-shower, nagpaalam muna ako kay Fidel na bababa muna. Inabutan ko si Manang Belen sa kusina kaya agad akong tumulong sa ginagawa niya. Yung mga kapatid mo pala kalaro si Ivo. Napatango ako rito. Alam mo, kung may mabait man sa magkakapatid na yan, si Ivo yun. Patuloy lamang si Manang Belen. Kasi bata pa lamang ako, kilala ko na yung mga yan. Si Ivo, maloko rin pero mabait talaga yan. Kaya yung pinapakita niya sa'yo, totoo yun. Habang si Arthur naman, gago talaga, hindi ko maikakaila. Pero alam mo, iha, umiti si Manang Belen sa akin. Kunwari lang si Arthur, pero may tinatagong kabaitan ng batang yan. Parang doon ako hindi naniniwala kay Manang Belen. Sana nga po Manang Belen may kabaitan. Pabulong kong sabi. Kinulit po ba kayo ng mga kapatid ko? Pasensya na po ah. Hindi, wag mong isipin yun at wag kang mahiya sa akin. Maaari mo kong tawagin anytime. Ngumiti ako kay Manang Belen. Oo nga pala, darating si Emma. Napakunot ang aking noo. Sino si Emma? Curious rin ako kaya tinanong ko na kaysa naman manghula ako. Naku, si Emma. Patay na patay yun kay Ivo at kay Arthur. Childhood friend nila si Emma. Palagi yung nagbabakasyon dito pag uwi galing sa Canada. Gala kasi yun at babalaan na kita iha. Mataray at matapobre yung isang yun. Kung ayaw mo makabangga yun, iwasan mo na lamang si Ivo at si Arthur. Paliwanag ni Manang Belen sa akin. Wala akong pakailam sa babaeng yun. Hindi ako mag-a-adjust sa kanya kaya umayos siya. Tanging sagot ko rito. Marunong ho ako makisama basta wag lang kakantiin mga kapatid ko. Sumang-ay naman si Manang Belen. Nag-focus na ako sa paghahanda ng dinner ni Fidel para ito ay mapakain. Wala akong pakailam kung sino man yung Emma na tinutukoy ni Manang Belen. Wag lamang niyang kakantiin yung mga kapatid ko at matiwasay siyang makakatuloy sa mansyon ni Fidel. Bakit hindi ka muna mamasyal? Parang wala ka sa mood lately. Napasulyap ako kay Fidel. Wala akong gustong puntahan. Mas gusto ko nga nasamahan ka na lang eh. Oo nga pala. Naalala ko yung si Emma. May makikituloy sa mansyon? Emma daw? Oo. Palagi naman yung dito tumutuloy. Okay lang ba?
Kapag hindi maganda yung pakikitungo niya, ikaw na bahala Magda. Gawin mo yung alam mong tama. Pero malapit yata siyang kaibigan sa pamilya niyo. I don't care. Basta kapag ikaw kinalaban nila, kalaban na rin nila ako. Ngumiti si Fidel at hinawakan ang aking kamay. Gusto ko mag-relax ka naman. Hayaan mo lang ako ditong magpapahinga. At soon, gagaling rin ako. Masasamahan na rin kita sa lahat. Okay lang ako. Ikaw ang inaalala ko. May katigasan kasi yung ulo ni Fidel. Baba lang ako. Salubungin ko si Emma para naman hindi na mahirapan si Manang Belen at alam kong pagod na yun. Paalam ko bago hinagkan sa noo si Fidel. Bumaba na nga ako, ngunit hindi pa ako nakakababa sa hagdan. Narinig ko na ang galit na boses ng isang babae na malamang ay si Emma. You stupid! Get out! Hindi na babagay ang... Hindi na tuloy ni Emma ang sasabihin niya sa isa sa mga kapatid ko. Pumasok na kayo sa silid nyo. Utos ko sa mga kapatid ko bago hinarap ang mataray na si Emma. Kakasabi ko lang na wag yung mga kapatid ko eh. Nahagip ng mata ko ang 4 na magkakapatid na kadarating lamang. Who are you? Kapatid mo yung mga pulubing yun? Mataray pa nitong tanong na inulit pa talaga ang pangiinsulto sa kapatid ko. Isa pang pag-iinsulto, makakatikim kang buwisit ka. Bulong ko bago umirap. Pulubi. Nakangising wika niya na talagang sinusubukan ako. Aray, buwisit ka! Sigaw ni Emma dahil sa ginawa ko. Tinulak ko siya at sinampal. Huwag mong kakantiin ang mga kapatid kong buwisit kang babae ka. Oh, gusto ko eh. Anong magagawa mo? Emma, stop! Saway ni Ivo bago ko nilapitan. Pasensya na sa inasal niya. I'll make sure na hindi na tumaulit. Wala kang kasalanan. Si Emma lang naman makitid yung utak dito. Bagay sila ni Arthur. Bumaling ako kay Arthur na tahimik lamang. Parehas buwisit sa buhay ko. Lakas ng loob mo nga. Humarang si Ivo. Bakit mo ba pinagtatanggol ang malanding yan? Magiging asawa siya ni Lolo. Oh, yung gold digger na tinutukoy ni Arthur? Gosh, kapal ng mukha no? Nandito ka pa rin pala. Pagak na tumawa si Emma. Napailing lamang ako bago tumalikod. Umayos ka kung ayaw mong paalisin kita. Banta ko bago sinundan sa kwarto ang mga kapatid ko. Kinausap ko sila na wag na muna silang lalabas at sinabi kong isumbong sa akin kung may mang-aapi sa kanila. Matapos sila makausap ay lumabas na nga ako. Nasalubong ko si Ivo na mukhang ako ay nihintay. Pasensya ka na kay Emma ha. Ako na yung hihingi ng tawad sa inasal niya. Sana bigyan mo siya ng time para makapag-isip. Pagod kasi siya sa biyahe. Pakiusap ni Ivo. Wag lang niyang kakantiin yung mga kapatid ko't okay na kami. Wag ka na mag-alala. Wala naman akong gagawin. Bilin ko na lamang. Salamat. See you later, Magda. Tumango lang ako bago hinayaan na si Ivo. Dahil alam kong nasa kusina sila kasama si Emma, ay sa sala muna ako manunood. Ngunit inabutan ko si Arthur doon na prenting nakaupo sa couch. Maupo ka. Hindi naman ako kumakain ng tao. Kibit balikat ako na upo. Nakapag-isip ka na ba sa nangyari? Pasimpleng tanong ko. Wala akong pag-iisipan. Wala akong pinagsisisihan. Walang emosyong sagot ni Arthur. Gago ka nga talaga. Tanging sabi ko na lamang bago na pairap. Naisipan kong mamasyal kami ng mga kapatid ko. Matagal ko na rin silang hindi nakakabanding at dahil wala naman akong ginagawa, mamamasyal muna kami. Wala nga lang kaming driver. Busy ang lahat sa pagdating ni Emma. Si Manang Belen lang naman ang medyo walang pakialam dahil nga may kasamaan daw yung ugali ng Emma. Kung masama ugali niya, mas masama ako. Kaya hindi niya makakanti yung mga kapatid ko. Kay Kuya Ivo na lang po ate. Request ng isa sa mga kapatid ko. Wala siya, busy sila. Ang nasa mansyon lang ay si Timothy. Hindi ko naman close ang isang yun. Si Ivo lang ang nakakausap ko ng maayos. Habang si Arthur naman, puro panggagago lang ang alam. Is there a problem? Si Timothy na bigla na lamang sumulpot. Pinalakihan ko ng mata ang tatlo dahil nakita kong balak nilang magsalita. Wala naman. Hintay lang namin yung taxi na kinuha namin. Pasimpleng sagot ko. Ayoko magpa-special sa kanila. Kaya naman namin mag-commute. Well, since I'm not busy, baka makatulong ako. Pwede ko kayong ipagmaneho. Alok ni Timothy bago ngumiti sa amin. Hindi na ako nakasagot nang hilahin ako ng mga kapatid ko papasok sa kotse. Mga pasaway. Habang tahimik na nagmamaneho si Timothy, napapasulyap ako sa kanya. Nasa backseat ang tatlo habang ako ay katabi niya. Pasensya ka na kung nakaabala kami .
Hindi ko na talaga gustong makisalamuha pa sa inyong mga magkakapatid. Alam ko namang ayaw niyo sa akin, kaya gusto kong umiwas na lang. Hindi mo naman kailangan na maging peke sa amin. Mahinahon kong paliwanag. Magda, kung ano man yun, kalimutan mo na lang. Kalimutan na natin yung mga hindi natin pagkakaunawaan. Kung may nasabi man ako sa'yo, pasensyahan mo na lang yun. Nabigla lang ako. Sana maging okay na tayo. Umiti siya bago muling ibinaling sa daan ang kanyang focus. Gusto kong maging okay tayong lahat. Hindi na nga maayos yung mundo. Dadagdag pa ba tayo? Oo nga naman. Ngumiti ako pabalik sa kanya at sinubukang maging komportable. Salamat. Wala kang dapat ipagpasalamat, Magda. Alam kong hindi maganda yung background mo, pero lahat naman tayo may pagkakataon pang magbago. Ngayon, naunawaan na kita. Gustong gusto ko maniwala agad, pero may pag-aalinlangan pa rin ako sa kanilang lahat. Binalaan na ako ni Fidel sa mga apo niya kaya hindi ko yun kakalimutan. Masaya ang naging gala namin kasama si Timothy. Wala akong naramdaman na pamimiki, kaya kahit ngayong araw lang, nararamdaman ko talaga siya. Hinapo na kayo, iha. Sinalubong kami ni Manang Belen. Hinahanap po ba ako ni Fidel? Agad kong tanong rito. Hindi naman. Alam naman kasi niyang umalis ka kasama yung mga bata. Kumain na kayo. Tsaka nga pala, iha. Lumapit si Manang sa akin upang bumulong. Si Emma nandyan na. Tumango ako bago napabaling kay Timothy. Sabay-sabay na tayong kumain. Alok ko bago akmang kukuhanin ng mga hawak niya na pinamili ko. Ngunit hindi niya ito'y binigay. Ako na mauna ka nang lumakad. Nakangiting sagot niya, kaya napatango na lamang ako sa kanya. Nauna na yung mga bata sa pagkainan. Pagdating ko, nadatnan kong masama ang titig ni Emma sa mga kapatid ko at hindi nakaupo ang mga ito. Nakakadiri ha? Rinig ko pang sabi ni Emma. Emma! Sabay-sabay ang apat na sumaway kay Emma. Napataas ang kilay ko't nilapitan ng mga kapatid kong walang imik. Pumasok na kayo sa kwarto nyo. Paghahatid ko na lamang kayo ng pagkain. Bilin ko bago tinanaw ang tatlong walang imik na lumakad. Bumaling ako kay Emma nang mawala ang mga kapatid ko. Sa susunod na insultuhin mo pa yung kapatid ko, hindi ko may papangakong magtitimpi pa ako. Anong gagawin mo ha? Sampid na pokpok? Nakangising sabi pa ni Emma na kinangisi ko naman. Emma, shut up, sobra ka na. Saway ni Timothy. Nakita kong napatingin ng tatlo pa niyang kapatid. Ang sakin lang naman, wala sanang bastusan. Dagdag na wika pa ni Timothy. Talaga ba, Timothy? Hindi ko alam na mahilig ka pala sa basura ngayon. Emma, ano ba? Madiing wika ni Ivo. Pamilya na si Magda kaya tigilan mo siya. Hindi niyo ko kailangang ipagtanggol. Hindi naman ako magiging kawawa dito. Ngumiti ako sa kanilang lahat. Lumapit ako kay Emma at hinaltak ang buhok na to. Binantaan na kita. Sige lang, daitin mo lang ako, Emma. Pero wag ang mga kapatid ko. At oo, pokpok ako. So ano naman ngayon? Anong gagawin ko? Gusto mo? Isampal ko pa sa ito? Itong hinaharap ko? Kung sila hindi ako napapaalis dito, ano ka pa? Huwag kang bumoses dahil wala kang karapatan. Oh, bakit ka umiiyak, Emma? Ah, sorry. Binitawan ko ang buhok niya at inayos. Kain na tayo. Alok ko sa kanilang lahat bago na upo na. Buisit ka? Sinabuyan ako ni Emma ng tubig sa muka habang nakaupo ako. Mariin akong pumikit bago napabuntong hininga. Naramdaman kong tumayo si Ivo at Timothy. Napasulyap ako sa kanila na may parehas kinuhang tissue. Here. Sabay pa silang nag-abot sa akin. Mayroon naman sa table, kumuha pa kayo. Natatawang sabat ni Carlos na kinailing ko na lamang din. Kinuha ko na lamang ang tissue sa table upang parehas silang mapahiya. Pinadalhan ko na lang ng pagkain yung mga bata. Hindi ko na rin natapos ang pagkain ko dahil sa nangyari. Nakakawalang gana talaga makisalamuha sa kanila. Nagmukha pa akong kontrabida kanina. Pero hindi rin talaga basta papatalo si Emma sa katarayan nito at sa kasamaan ng ugali. Ginusto ko magpahangin na lamang muna sa labas. Nagsindi ako ng yosi para kahit papaano mawala ang aking stress. Ngunit sisindihan ko pa lamang yon ay inago ito ni Timothy. Bad for your health. Nakangiting sabi niya sa akin. Ito na lang. May inabot siyang chewing gum sa akin. Kaysa makipagtalo, tinanggap ko ang kanyang binibigay. Matamis nga. Napakibit balikat ako. Ano palang kailangan mo? Ah, wala naman. Gusto ko lang kamustahin ka about sa nangyari kanina. Pasensya ka na kay Emma. Tulad nga ng sabi ko, hindi nyo na ako kailangang alalahanin. Marunong ako lumaban, Timothy. Yun ay kung kinakailangan lang naman.
Masama naman yung tingin nila sa akin eh. Eh di sasamaan ko pa yung ugali ko. Hindi ka naman masamang tao. Masamang tao talaga ako. Yung mga iniisip nyo, ayos lang. Isipin nyo lang. Kumindat ako at nilapit ang bibig ko sa tenga ni Timothy. Pero hindi nyo ako kaya. Mabait akong kaibigan at masama akong kaaway. Tinapik ko ang puwitan ni Timothy bago nakatulala itong iniwan. Nasalubong ko si Arthur kaya napahinto ako. Happy? Sarcastic ang tanong ko. For what? Kasi napapahiya ako. Ngumiti ako bago tinapik ang kanyang balikat. Hindi mo naman sinabing game na pala. At least ngayon, dalawa na kayo ni Emma na magpapahiram sa akin. May kakampi ka na. Congrats! Nananahimik na ako, Magda. Uy, okay ka lang? May ibabastos ka pa, Arthur. Itodo mo lang. Hinila niya ako patungo sa walang makakakita. Sabi ko, tahimik na ako kaya tigilan mo na ako, Magda. Walang nagbago. Ayaw pa rin namin sa'yo pero may magagawa pa ba ako? Oo. Hinalikan ko siya kaya nanlaki ang mata ni Arthur. Kaya ko din, no? Gulat ka? Sabi ko naman sa'yo, Arthur, sabihin mo lang kung sabi ka ba sa'kin. Pagbibigyan naman kita eh. Ayoko lang yung nagmumukha kang bastos. Hindi pa ako nakontento kaya ginalaw ko ang aking kamay. See? Ngayon mo sabihin kaya mo ko. Stop teasing me. Napapaos na utal na saway ni Arthur. At dahil masunuri naman ako, tinigilan ko na nga siya. Mukhang tumayo ah. Natatawang tanong ko. Wisit kang babae ka. Mahina niya akong itinulak bago ako iniwan. Natawa na lamang ako at nagtungo sa silid ni Fidel. Nakauwi ka na pala? Agad niyang tanong. Kanina pa, inasikaso ko lamang yung mga bata. Hinagkan ko siya sa noo at siya ay tinanong. Kumain ka na ba? Yes, uminom na rin ako ng gamot. Hinaplos ko ang buhok ni Fidel. Palakas ka ha. Nagpaalam ako maliligo lang sa swimming pool na pinayagan naman ni Fidel. Wala si Emma dahil hindi na raw dito manunuluyan si Gaga. Hindi rin naman ako papayag na pagkatapos ng mga sinabi niya, mananatili pa siya sa mansyon. Hinubad ko ang aking mga suot at bikini na lamang ang natira. Sinuot ko talaga to kahit wala ako sa beach. Maranasan ko man lang, diba? Masaya na sana ako naliligo kahit mag-isa lang ako. Pero may asungot na umaaligid. Si Arthur na balak rin yatang maligo. Wala itong pasabi na nag-dive bago pumunta sa akin. Akala mo ba papayag ako na ganun lang yon? Kumpara kanina, mukhang mas nakabawi na ito ng lakas ngayon. Agad niyang sinakop ang labi ko at inupo ako sa gilid ng pool sa simento. Habang nagpapakasasa si Arthur sa akin, ay napangisi ako. Maling galaw, Arthur. Mukhang siya ang nakuha ko. Sa pinapakita niyang nagiging mas interesado na siya sa akin, hindi man niya aminin. Matapos ang nangyari sa amin, agad ko siyang iniwan na may ngiti sa labi. Nararamdaman kong sila ang mahuhulog sa aking bitag. Where have you been? Tinitigan ko si Timothy. Sa tingin mo saan? Imbis na sumagot ay tinanong ko rin siya. Sa pool? Cause your hair is... I cut him. Alam mo naman pala eh, akmang lalagpasan ko na siya nang muli siyang magsalita. And this time, seryoso si Timothy na para bang may kutob sa nangyari sa amin ni Magda kanina. Ay so Magda, sa pool din ba siya galing? Napangisi ako. Kanya-kanya tayo ng style, Timothy. Kung si Evo ang pagiging mabait at ikaw naman ay ang pagiging close sa kanya, ibahin niyo ako. Napairap ako bago muling nagsalita. Hindi ako magpapahuli. Gusto ko yung perang nararapat para sa akin at nais kong ibalik siya sa putik sa mas mahirap na kalagayan. Oo nga pala. Sarkastikong tumawa si Timothy. Ikaw yan eh. Malamang. Lalamangan mo talaga kami bro. Pero wag naman sana yung iniisip kong ginawa mo sa kanya. Oo, pokpok si Magda. Pero sana naman kahit si Lolo na lang igalang mo. For me, Arthur, ayaw ko na. Nakikita ko mabuting tao si Magda. At yap, totoo na lahat ng pinapakita ko. Napataas ang kilay ko sa sinabi ni Timothy. Is this real? Nabitag na ni Magda ang isa sa mga kapatid ko. Sino naman kaya ang susunod? I think Evo is next. Sa pinapakita ni Evo, nababasa ko sa mga mata na totoo na rin ang pagiging concern nito kay Magda. Final na ba yan, Timothy? Tandaan mo, gold digger ang babaeng yun. Huwag mong sirain yung sarili mo para lang sa kanya. Payo ko bago tinapik ang kanyang balikat. Ayoko na, Arthur. I'm done. Okay si Magda. And to be honest, she's really gorgeous. And I respect her from now on.
So kung ano man yung binabalak mo kung masasaktan man si Magda, please don't do that, Arthur. Ayokong tayo ang mag-away. Hey, what the heck is happening here? Tama ba'y narinig ko? Timothy likes Magda? Wow! Si Carlos na bigla na lamang sumulpot at gulat na gulat. Yeah, she's not a bad person. Kayo na lang kung anumang plano nyo, basta ayaw ko na maging peke. Funny, ikaw ba Carlos? Agad na napakibit balikat ito. Tahimik lang ako dito, kayo lang yung hinahayaan ko. Mas gusto ko mag-party kaya bahala kayo. Nahagip ng mata ko si Ivo. Ivo is here. Bakit kaya hindi natin siya tanungin? Bumaling ako kay Ivo. Umamin na si Timothy. Ayaw na niya sa plano. Gusto na niyang maging totoo kay Magda. Same here. Sang-ayon ni Ivo na kinainit pa ng dugo ko. Timping-timpi na nga ako kay Timothy. Sinabayan pa ni Ivo. Mga gago talagang utu-uto. Gusto ko maging real friend si Magda. Okay naman siya tulad nga ng sinabi ni Timothy. So yeah, I quit. Magsama-sama kayo. Basta ako, tutuloy ko lang ang naumpisahan ko. Babalik yung babaeng yun sa putik at hindi niyo ako mapipigilan. Banta ko bago sila iniwan. Inis na sinuntok ko yung pader. That woman! Malakas kong sigaw. Gusto ko magwala dahil sa galit. Mukhang malakas talaga ang kamandag niya. Pero hinding-hindi niya ako mapapalambot. Siya ang susuko sa akin at hindi ako. Aalis siya sa mansyong to. Hindi magbabago yung planong binubuo ko sa aking isipan. Kinaumagahan, maaga akong gumising. Nadatnan ko si Magda na hinahanda yung baon ng mga kapatid niya. Pasimple akong dumaan sa harap niya bago hinawakan ng kanyang likuran. Umagang-umaga nangangati ka? Natatawang tanong niya na kinangisi ko naman. Nasihan lang ako sa ginawa natin kagabi. I'm sure, pwede natin gawin ulit yun. Pasimpleng tanong ko pa rito. Wala pa si Manang Belen, kaya malaya kami makakapag-usap ng ganito. Sa isang kondisyon. Sagot ni Magda na kinataas ng aking kilay. Anong kondisyon? Sasabihin ko na lamang mamaya. Sa kubo tayo, kung saan mo ko unang hinalikan. Bulong niya bago kinagat ang ibabang labi niya at kumindat pa. Mariin ako napapikit pagtalikod ko sa kanya. Naramdaman ko kasi na talaga namang nag-init ako sa pangaakit ni Magda sa akin. Naku iha, ako na dapat ang naganda niyan. Si Manang Belen na bigla na lamang sumulpot. Ayos lang po, nakangiting sagot ni Magda bago muling sumulyap sa akin na may pang-asar. Pinapasakit na naman niya yung puson ko. Buwisit na Magda talaga to. Ang sarap talaga sa feeling na nararamdaman kong ako yung magtatagumpay. Alam kong nahuhulog na si Arthur sa sarili niyang balon. Umagang-umaga, pinapaganda niya yung araw ko. Mukhang masaya yung gising mo ah. Napasulyap ako kay Ivo na nagtanong. Oo, nag-wet dreams kasi ako. Oh, loko ka talaga? Seryoso ako. Mapang-akit akong umiti. Okay, oo nga pala, pwede ka ba tonight? Tanong ni Ivo na pinag-isipan kong mabuti. Kung sakali bang hindi, aayain sana kita mag-dinner sa alam kong masarap na restaurant. Sige, anong oras ba? Kung anong oras ka pwede, just text me. Kumindat si Ivo bago pinisil ang aking pisngi. Cute mo? Natatawang sabi pa niya. See you later. Paalam niya nang initian ko lang bago siya tinanaw palabas ng mansyon. Anong sinabi ni Ivo sa'yo? Kinulit ka ba? Si Timothy na bigla na lamang sumulpot. Hindi naman, bukod sa'yo, si Ivo rin yung isa talaga namang mabait sa akin. Nag-almusal ka na ba? Gusto mo sabay na tayo? Ayain mo na rin si Carlos. Sige, sandali lang tawagin ko lang. Nauna na ako sa kitchen at naghain. May kasabay ka, iha? Bababa ba si Fidel? Takang tanong ni Manang na kinailing ko naman. Si Carlos at Timothy, sila po yung kasabay ko. Nakangiting sagot ko kay Manang Belen. Si Arthur ba? Umalis na po? Oo, sinundo ni Emma. Hindi ko lang alam kung saan naman yung gala nila. Ang dalawang yun kasi hindi ko maintindihan kung may something ba o sadyang close lang. Sa tingin ko din may something. Silang dalawa kapag kinulong sa isang kwarto. Hindi ako maniniwalang tulog lang yung gagawin nila. Malamang sa alamang, magtutorjakan silang dalawa. Hindi na ako nagsalita dahil nandito na pala si Timothy at Carlos. Kain na, masarap to. Nilagyan ko ang plato ni Carlos, kaya napatingin si Timothy sa akin. Ikaw din, subukan mo. Baling ko kay Timothy. Masarap yung luto ni Manang, kaya sana ma-appreciate natin yun. Yeah, masarap nga, thank you. Pasimpleng sagot ni Carlos bago nag-focus sa pagkain. Habang si Timothy, napapansin kong napapatitig sa akin. Matapos ko silang makasabay sa almusal,
Umakyat na ako sa silid namin ni Fidel. Nais kong alamin kung kumain na ba ito at uminom na ng gamot. Nakainom ka na ba ng gamot mo? Oo naman. Alam kong magagalit ka kapag hindi ako uminom ng tamang oras. Good boy ka pala, Fidel eh. Hinaplos ko ang buhok niya. Palakas ka, okay? Hinagkan ko siya sa noo niya. Kapag malakas ka na, magpapakasal na agad tayo. Kahit ganito yung kalagayan ko, nais kitang pakasalan, Magda. Kinumutan ko si Fidel at binigyan ng babasahing dyaryo. Mahilig siyang magbasa dahil iyon ang kanyang libangan. Nagpaalam ako sa baba muna ako upang makapag-relax. Masyadong malamig sa kwarto niya para akong sisipunin. Habang naghihintay akong gumabi, ay nilibang ko muna ang aking sarili. Natutuwa ako sa mga halaman. Kaya naman nagdilig na lang muna ako bilang tulong na rin kay Manang Belen. Alam kong pagod si Manang dahil sa all-around ito. Pero hindi na si Manang ang naglalaba dahil hindi na nito kaya. Kaya naman tuwing linggo ay may naglalaba sa mansyon. Bumalik ako sa sala kung saan inabutan ko si Carlos na nanonood ng sports. Pasimple akong tumabi at ngumiti rito. Hi, good afternoon. Hi, mahilig ka pala sa sports? Oo, habi kong mag-basketball twice a week. Hindi naman puro party lang yung ginagawa ko. Natawa ako sa sinabi na to. Sa club nga, halos ilang buwan din akong puro inom doon. Walang katahimikan kapag sa club ka. Kaya nga nagpapasalamat ako sa lolo mo kasi binago niya ako. Good for you. Naniniwala naman ako na may pagkakataon pang magbago yung isang tao. Sang-ayon ni Carlos. Pagpasensyahan mo na si Arthur kung ganun man yung trato niya sa'yo. Sanay na ako, Carlos. Wala pa yan sa sinasapit ko araw-araw noon sa club, no? Mapait akong umiti sa kanya. Totoo naman kasing mas masahol yung dinanas ko doon. Walang halong pagpapaawa. Kaya nga naging matatag ako ng ganito eh. Napansin kong gabi na kaya nagpaalam na ako kay Carlos na mag-aayos na muna ako. Hindi ko sinabing may dinner kami ni Ivo. Simpleng dress lang ang suot ko at hindi rin mataas ang takong ng aking sandals. Napangiti ako na makita si Ivo na nag-aabang sa akin sa labas ng mansyon. Ganda mo naman. Bulong niya bago ako pinagbuksan. Salamat, Pogi. Nakangiting sagot ko bago sumakay ng kotse. Marespeto talaga si Ivo. Yun ang masasabi ko sa kanya lalo na sa pinapakita niya ngayong gabi. Do you like the steak? Basag ni Ivo sa katahimikang namayani sa amin. Masarap nga, ikaw ba na-enjoy mo? Pasensya na, hindi ako pala salita. No, it's fine. Kaya ko mag-adjust. O nga pala, kamusta si Lolo? Busy ako lately kaya hindi ko siya nakakausap. Okay naman siya, nakaka-recover na at pag lumakas ay aayusin agad yung kasal namin. Sabi ko nga kahit simple lang. Can I ask you a question? Nagtatanong ka na nga eh. Sorry. Gusto ko lang itanong kung sure na ba kayo ni Lolo? I mean, gusto mo ba talaga siya or hindi ko na pinatapos si Ivo? Or gusto ko ba siya dahil lang sa pera? Ako na ang nagtuloy sa kanyang tanong. Mahirap paniwalaan kasi nga unang papasok sa utak nyo. Manguhut-hut lang naman ako. Nandun na tayo sa may pera nga si Fidel pero pinapangako ko sa sarili kong aalagaan ko naman siya. Best actress na ba ako na to? May award na ba ako? Gusto kong matawa sa sarili ko. Gusto ko lang makasigurado kung happy ka, Magda. Ngumiti ako kay Ivo. Ngiti na hindi ko pineke. Salamat, totoong kaibigan ka nga. So, tatawagin na ba kitang Lola? Pagbibiro ni Ivo. Pwede ring baby. Napahalakhak ito. Lakas mo dun muntik na ako. Masaya pa kami nagkwentuhan. Matapos ang nakakapagod na pamamasyal ay umuwi na nga kami. Papasok pa lamang kami sa mansyon ay nasalubong namin si Arthur na masama ang titig sa akin. Sabi mo maghintay ako. Madiing wika nito habang pigil na pigil ang pagsigaw. Umalo ng Adam's apple nito habang ramdam kong kakaiba talaga ang kanyang aura. Arthur, ano na naman ba yun? Huwag mong guguluhin si... Hindi nakatapos si Ivo. Shut up! Ikaw, hindi ikaw ang kausap ko. Arthur, ano ba? Naiinis kong sabat. Sige na Ivo, kaya ko na tumauna ka na. Mabuti na lang at nakinig si Ivo. Pinalayo ko na ito upang hindi na madamay pa si Ivo. Natutuwa yung kalooban ko sa totoo lang. Hindi ko nakakalimutan na binilinan ko si Arthur na maghintay sa kubo at sinadya kong pumayag sa dinner na alok ni Ivo. Anong inaalburuto mo? Buisit ka, alam mo ba yun ha? Oo, alam ko. Kinakagalit mo bang hindi ako sumipot? Inaya ko ni Ivo eh. Sorry naman. Tsaka hindi naman ako importante sa iyo Bakit ganyan ka mag-react? Sarcastic ang tanong ko. Sa susunod kasi, wag mo kong pinapaasa.
Hinawakan niya ang aking braso. Ayokong pinagmumukha kong tanga. Ikaw ang nagpaasa sa sarili mo, hindi ako. Paano ko nga ba susuyuin yung isang Arthur? Hindi na, Magda. Lalagpasan sana niya ako nang pigilan ko siya at hilahin sa dilim. Pampalubag loob. Natatawang sabi ko bago mapusok na hinagkan si Arthur. Napangisi ako nang mabilis niyang tinugon ng halik ko na animoy sabik na sabik sa akin. 1 oras ang itinagal ng pag-iisa namin ni Arthur. Pasok na ako. Paalam ko bago inayos ang aking sarili. Pinaasa mo man ako, nakabawi ka naman. Sabi pa niya nang inisihan ko lang. Dire-diretso ako nagtungo paakyat sa silid namin ni Fidel. Nagpaalam ako magsha-shower muna. Matapos kong maglinis ng katawan ay tumabi na nga ako kay Fidel. Ngunit naramdaman kong parang may kakaiba. Kaya binuksan ko yung ilaw at sinuri si Fidel. Fidel? Kinabahan ako dahil hindi siya nagre-response. Fidel, wag mo kong tinatakot. Natataranta na ako na pasigaw nang hindi talaga siya nagigising. Fidel, gumising ka Fidel. Agad ako lumabas. Tulong! Nagsilabas ang 4 niyang apo maging si Manang Belen at ang mga bata. Agad kaming tumawag ng ambulansya upang isugod si Fidel. At pagdating pa lang sa ospital, sinabi agad ng doktor na comatose nga si Fidel. Ang lakas pa niya kaninang umaga. Nanlulumong sambit ko. Nalulungkot ka ba dahil mamamatay siyang hindi kayo kasal? Matalim ang titig ni Arthur sa akin. Buisit ka. Totoo tong luha ko, hindi mo katulad na peke. Niligtas ako ng lolo mo sa magulo kong buhay kaya oo. Totoo tong luha ko at pagkatakot ko. Kasi kung may una mang tumanggap sa akin, si Fidel yun, Arthur. Tinalikuran ko na si Arthur habang tutop ang aking bibig. Natatakot ako para kay Fidel. Hindi dahil sa hindi niya ako mapapakasalan pa, kundi dahil sa napakabuti niyang tao. At siya ang tunay sa akin, umpisa pa lang kahit ganito na yung ugali ko. Anong sinabi mo kay Magda? Agad akong kinuwelyuhan ni Ivo. Kasunod nun ay ang matalim na titig ni Timothy at Carlos. What the heck? Lahat sila nagayuman na ni Magda. So ako na lang pala ang hindi. Hindi ito ang napag-usapan natin. Walang emosyong sagot ko. Napangisi ako bago na upo. Sa inaasta nyo, nakikita kong gagawin nyo yung lahat. Maprotektahan lamang ang babaeng yun. Oh, darn you Arthur. This is our choice. At wala kang magagawa kung gusto man namin kaibiganin si Magda. You know what? Plano mo lang naman yun, labas kami dun. We just want our money. Pero hindi ang pahirapan ng babaeng naging mabuti naman ang pakikitungo sa amin. Si Ivo ang sumagot. Ow, that's so sweet, Ivo. Bibigyan na ba kita ng medal ng the best in kindness? Sarkastikong tanong ko. Ivo was right. Labas ka na sa gusto namin, Arthur. Yeah, we're brothers. Pero hindi lisensya yun para diktahan mo kami. Wala nang kasinungalingan sa mga pinapakita namin, Arthur. Ikaw lang naman ang peke dito. Sabat ni Timothy habang ako ay duro. Magsitigil na kayo. Comatose na nga si Lolo Fidel, ganyan pa kayo. Sana naman, Arthur, hindi mo na ginanon si Magda. Wala naman siyang ginagawang masama. Maging si Carlos ay nakisali na. Oh, sure ba kayong wala siyang ginagawang masama? Malakas akong tumawa. Bulag na bulag kasi sila sa pinapakita ng babaeng yun. Gold digger ang babaeng yun. Ano pa bang tawag sa'yo, Arthur? Sa atin. Hinahabol natin ang perang wala naman tayong naitulong kahit isang patak na pawis. Mukha din tayong pera kung yan ang inaalburuto mo. Hinabahan ko si Ivo nang maitulak ko siya sa pader. Sige, go on Arthur. Sapakin mo ko. Tumigil na kayo. Napalingon kami kay Magda na mukhang kanina pa pala nakikinig. Magda, kanina ka pa? Si Timothy nagulat na gulat. Oo, bakit gulat kayo? Ayos lang yan. Kahit hindi nyo sabihin, alam ko na. Expected ko na. Alam kong plano nyo kung pasakayin sa pagiging mabait nyo. Pero hindi ako tanga. Kaya lang kasi Timothy, Ivo at ikaw Carlos. Umaasa ko na kahit papaano naging totoo kayo. Kasi ako deep inside, umaasa akong totoo yung mga pinapakita nyo sa mga kapatid ko. Mapait na ngumiti si Magda. Sinusubukan mo bang maging biktima dito? Tanong ko bago napatitig sa kanya. Shut up Arthur, hayaan mo si Magda. Madiing wika ni Ivo. Naiintindihan ko kung ayaw nyo sa akin. Pero si Fidel hindi ko kailanman pinakitaan ng peki kong ugali. Totoo ako sa lolo nyo. At ang mga luhang pumapatak ngayon na tumaagos ay tunay. Ang sakit at pagkatakot kung mawala siya ay totoo. Kasi deserve niyang mabuhay. Magda, let me. Hindi na nakatapos si Timothy sa nais nitong sabihin dahil hindi na siya pinayagan ni Magdang magsalita pa.
Tama na tong kalokohang to. Simula ngayon, galit-galit na ulit tayo mga gago kayo. Napailing ako bago minasdan na lumakad palayo si Magda, habang si Timothy at Carlos ay tila ba nalugi yung itsura. Masaya ka na ba, Arthur? Okay na? Galit na ulit siya sa amin. Si Ivo na titig at nais niya akong suntukin. Hindi na ako sumagot. Iniwan ko na lamang sila at dire-diretsong lumabas sa hospital. Nais ko na lamang munang umuwit magpahinga muna. Masyadong stressful ang araw na to. Comatose pa rin si Lolo at wala kaming kasiguraduhan kung magigising pa ba siya. Kumakapit lang kaming lahat sa pag-asang makaka-recover siya. Bakit ba ako nagigilty sa mga sinasabi ko sa babaeng yun? Tama naman ako Gold digger siya at wala siyang maidudulot na maganda sa buhay namin o sa buhay ni Lolo. Ngayon pa nga lang, nag-aaway-away na kami dahil sa kanya. Patulog na sana ako nang may tumawag pa kahit naudlot ang aking tulog. Kamusta yung lolo mo? Lola Gina? Kapatid siya ni Lolo Fidel. Nag-iisang kapatid na lang ni Lolo na buhay pa. Ang pagkakaalam ko ay nasa Canada siya at wala siyang alam na mag-aasawa ulit si Lolo dahil napaka-istrikta ni Lola at may bahid ng pagiging matapobre. Lolo is in coma. Uuwi ako. Pakisabi kay Manang Belen, ihanda ang kwarto ko sa mansyon. Sabihan mo na rin yung mga kapatid mo. Bilin pa nito sa akin. Pahinga ka muna, Magda. Kami na munang bahala kay Lolo. At isa pa, naka-priority siya sa hospital na to. May private nurse and doctor na titingin sa kanya minuminuto. Paliwanag ni Ivo habang tinatapik ang aking balikat. Paano kung pag-uwi ko, tsaka magka-problema? Dito na lang ako. Ito lang yung magagawa ko para sa kanya. Hindi ko mapigilang maluha habang minamasdan ng kaawa-awang si Fidel. May tubo na si Fidel upang may oxygen na sumusuporta sa paghinga niya. Hindi rin siya nagre-response, kaya naman labis ako nasasaktan sa kanyang kalagayan. Ang dami niyang nagawa para sa akin. Magiging maayos lang si Lolo, tiwala lang. Wala pa ako nagagawa para sa kanya. Siya sobrang dami niya nang nagagawa para sa isang walang kwentang kagaya ko. Don't say that. Magagalit pa si Lolo niya niya. Totoo naman, Ivo Wala akong kwenta para sa lolo mo. At ako ang mas nakikinabang dahil sa perang tinatamasa ko. Alam ni Fidel na hindi ko siya mahal pero hindi siya nagdalawang isip. Itong pananatili mo sa tabi niya, malaking bagay na yun, Magda. Kumalma ka. Stop crying and take a rest. Ako nang maghahatid sa'yo. Napag-usapan na namin nila Timothy Carlos na magsasalita na lamang sa pagbabantay. Mariin akong pumikit at saka tumayo na. Tumango ako't sumunod kay Ivo na lumabas sa room ni Fidel. Nasalubong namin si Timothy, nakabibili lamang ng pagkain. Buti naman, nakumbinsi ka pala ni Ivo na umuwi na. Oo, mauna na muna ako. Nilagpasan ko na nga sila. Hindi pa rin talaga ako komportable sa kanila ulit, lalo na at narinig ko lahat na pinlano nila akong bitagin. Alam ko namang gagawin nila yon. Nag-assume lang din talaga ako na baka sakaling mabago yung tingin nila sa akin. Pinagbuksan ako ni Ivo ng sasakyan. Wala si Arthur dito, kaya expected kung nasa bahay yon. Malamang makakarinig na naman ako. Wala namang pakailam sa nararamdaman ng iba yon. Insensitive si Arthur at talaga namang walang pakailam sa opinyon ng iba. Ate, nakita ko nakalabas na ang damit namin ng mga kapatid ko. Nanlaki yung mata ko at agad silang nilapitan. What is happening here? Maging si Ivo ay halata ang galit. Bakit, Ivo? May problema? Lumabas ang may edad na babae, ngunit elegante. Kung hindi pa ako umuwi, hindi ko pa malalaman na may ibinabahay palang pokpok ang kapatid kong si Fidel. Matalimang titig niya sa akin at matalas din ang kanyang dila. Wala talaga kayong balak sabihin sa akin? Nakakatawa naman pala kayo. Apo lang kayo kaya wala kayong karapatan na ilihim to sa pamilya natin. Oo na! Malakas kong sigaw. Hindi mo kailangang idamay ang mga kapatid kong buwisit kang gurang ka. Humina ang aking boses. Pero hindi mo kami mapapaalis dito. Si Fidel lang ang may karapatan, kaya manigas ka sa galit dyan. Wala akong pakailam. Nakayuko lang si Manang Belen habang si Ivo ay hindi rin makasagot. Napasulyap ako kay Arthur na bigla na lamang sumulpot. Lumakad ito papalapit sa aming magkakapatid. Lola Gina, may karapatan si Magda sa ayaw man natin o sa gusto. Fiancé siya ni Lolo. Arthur, nasisiraan ka na rin ba ng ulo? No, pero alam ko yung lugar ni Magda sa mansyon. Binili ni Lolo na wag siyang kakantiin o kahit ng mga kapatid niya. Comatose na si Lolo, kaya pagbigyan niyo sana siya. Hindi ako makapaniwalang sinasabi ito ni Arthur. Ibahin mo ko sa lolo mo. La!
Nanlaki ang mata namin nang sumigaw si Arthur. Kung kami hindi namin siya napapaalis dito ano ka pa? Sabi ko, ibahin mo ko. Nilapitan kami ni Gina at tinutok yung hose sa amin. Binuksan niya yung gripo bago kami binasang magkakapatid. Kahit hugasan ka o paliguan ka ng alkohol, madumi ka pa ring hampas lupa ka. I hate you. Lola! Pinipigil ni Evo si Gina, ngunit matigas ito. Lumuluha akong niyakap ang aking mga kapatid. Naramdaman ko na lamang na wala ng tubig na tumatama sa amin. Napatingin ako kay Arthur na nakasangga pala upang siya lamang ang tamaan ng tubig. Manang Bilin, pakikuha po ng tuwalya ang mga bata at si Magda. Napigil na ni Ibo ang Lola Gina nila habang si Arthur hinila ko papasok sa mansyon. Bakit ngayon ganito siya? Hindi ba't gustong gusto naman niyang napapahiya at kinukutsa ko? Bitawan mo ko, Arthur. Matigas kong utos bago binawi ang aking braso. Hindi ko kailangan ng awa mo o ng kahit sino pa sa inyo. Shut up! Wala akong oras para patulan ka. Gusto ko lang i-make sure na gagaling si Lolo. Sa tingin ko ikaw ang kailangan niya. Ganun kakamahal ang lolo ko. At ayoko mang aminin. Sa tingin ko, mahihirapan talaga ako sa'yo. Napairap ito sa akin. Yun ba talaga, Arthur? Alam mo, hindi mo naman kailangan magkunwari. Alam ko naman na kaya mo to ginagawa para paggising ni Fidel, malaman niya na naging mabait ka sa akin sa araw na mga koma pa siya. Para nga naman automatically, mabibigay sa'yo yung mga mana na inaasam-asam mo. Dinuro ko si Arthur. Gago kang talaga. Wala kang kwentang tao at sarili mo lang yung iniisip mo. Kung sarili ko lang yung iniisip ko, dapat matagal ka nang wala dito sa mansyon. Kayang-kaya kitang ipaligpit, Magda. Kaya wag mo kong sagadin. Nagbabanta ang tinig ni Arthur. Sa tingin mo matatakot ako? Hindi ako tanga o boba, Arthur. Hindi mo ko kayang paalisin dahil hindi mo naman talaga ako kaya. Yun ang totoo, di ba? Sarcastic ang tanong ko. Kaya nga pabayaan mo na lang ako. Wala akong pakailam sa lola mong si Gina na kasing sama mo ng pag-uugali. Magsama-sama kayo. Hindi niyo ako mapapatalsik ng basta-basta na lamang. Tigas ng puso mo, Magda. Naiiling na sagot ni Arthur bago ko tinalikuran. Bago siya umalis ay may sinabi pa ako. Matigas talaga yung puso ko. Ito yung dahilan kung bakit matatag ako at nakakasurvive kami sa pagmamalupit ng mundo. Ayoko sanang umiyak dahil nakikita kong isa lamang iyong kahinaan. Ngunit hindi ko mapigilan. Kaya naman iniwan ko na si Arthur at nagtungo na lamang sa silid ng mga kapatid ko. Rinig kong umiiyak pa rin sila. Kaya naman para bang hinihiwa yung puso ko at dinudurog. Hindi ko kayang makitang umiiyak sila takot na takot tulad nun. Ate, shh, niyakap ko silang lahat. Tana, maging ako ay lumuluha na ngunit hindi ko yun pinapakita. Agad kong pinapahid ang aking luha. Dahil gusto ko maging matatag din sila, sa akin sila kukuha ng kalakasan. Uuwi na po ba tayo? Hindi pa, wala nga alis, okay? Papasok pa rin kayo sa school at magiging normal yung kilos dito sa bahay. Hindi kayo masasaktan pa niya. Pangako ko, bago muling niyakap ang tatlo kong nakakabatang kapatid. Kinabukasan, maaga kong pinapasok ang mga kapatid ko. Pinatid ko sila sa driver, habang ako naman, naghilamos at bumaba na. Nadatnan ko yung lola ng magkakapatid. Mataray talaga yung aura na to, kaya napapailing na lamang ako. Gising ka na palang sampid ka? Lola, saway ni Arthur. Nag-usap na tayo. Malamig nitong sabi bago napasulyap sa akin. Maupo ka na't kumain. Wala na akong pakailam, Arthur. Sinisira ko na yung usapan natin dahil hindi ko matitiis na makasama yung malanding babae na to. Dinuro ako ng ginang na gurang. Binato ko siya ng tinapay. Tigilan mo kung matanda ka. Matalim ang titig ko dito. Lalabanan na talaga kita. Go on, para mapatunayan mong ganyan ka talaga. Palingkerang ambisyosa na taga-squatters area. Mariin ako na papikit. Ano, iiyak ka? Mahina kang buwisit ka, tandaan mo yan. Kung sila hindi ka nila napaalis, pues ako, kaya kong linisin ang basura sa mansyon na to kasama ka. Kung mananatili pa ako dito, ganito lang lagi yung sasapitin ng mga kapatid ko. Hindi ko ipagpapalit ang katahimikan ng mga kapatid ko dahil lamang sa karangyaan na tinatamasa ko. Hinding-hindi na. Sige, panalo ka na. Ngumiti ako at napasulyap kay Arthur. Panalo na kayo. Iniwan ko na sila at lumabas na ako ng mansyon. Naiinis ako at nais kong magpahangin muna. Baka sakaling lumabig ang aking ulo. May alam akong lugar. Agad ako hinila ni Arthur. Bitawan mo nga ako. Pasulpot-sulpot ka na lang. Naiinis kong utos. Sabing bitaw. Ngunit hindi ito nakikinig.
Pumasok kami sa gubat. Malayo kasi sa mga kapitbahay pa yung mansyon na ito. May 20 minutes naman patungo sa bayan. Dito gusto ni Fidel dahil nga sariwa ang hangin at tahimik. Binitiwan ako ni Arthur nang makarating kami sa lugar na kanyang tinutukoy. Hindi kalayuan sa mansyon, pero pangiilan lang yata ang nakakaalam na may sekretong lawa dito. Palalamigin natin yung ulo mo. Ngumisi siya at naupo sa tabi ko. Nakaupo lang kami sa damuhan. Ngunit ang mas nakakaagaw pansin sa akin ay ang ngiti niya ngayon na ngayon ko lamang nasilayan. Bakit? Ito yung naitanong ko upang basagin ng katahimikan na namagitan sa amin. Anong bakit? Tanong niya rin, ngunit sa lawa ang tingin. Bakit ngayon? Nagiging ganito ka na sa amin ng mga kapatid ko. Samantalang ikaw yung unang tao na kinamumuhian ko. Ganon din ako sa'yo kung paano ko kamuhian yung sarili ko. Hindi mo na kinakailangan magpanggap. Hindi ako nagpapanggap. Sabihin na nating nagsawa na lang din at sabihin na lang nating mas nauunawaan ko na kahit papaano ngayon. Napataas ang aking kilay. Good for you. The world is healing. Natawa ko bago na pailing. Kung ikaw, naiintindihan na ako, yung lola mo naman yung pumalit sa pwesto mo, mas matindi nga lang yun. Wala naman siya magagawa katulad namin kasi gusto ka ni lolo at pag nawala ka, kami ang malilintikan. At isa pa, tama na rin sigurong panay ba ngayon, gusto ko na lamang alagaan mo si lolo. Para ka kasing bata. Yeah, sometimes. Pag amin ni Arthur, gusto ko rin kalimutan na yung nangyari sa atin. Aalis na din pala ako. May ticket na ako patungong Japan para mag-travel. Bakit parang biglaan? Dahil ayoko madagdagan pa yung mga kasalanan ko. Ayokong gumawa ng bagay na hindi naman worth it dahil hindi naman pwede. Simpleng sagot niya na kinakibit balikat ko naman. Pero kung makikitaan ko ng motibo yung babaeng yun, hindi ako magdadalawang isip. So babae pala ang dahilan. Napangisi ako. At least ngayon, mukhang naranasan mong ma-inlove. Sa maling paraan nga lang. Tama ba ako? Kailan ba may naging tama sa pag-ibig? Talagang nag-improve ka nga. Natatawang sabi ko rito. Baka gusto ka rin ng babae. Ipaalam mo lang. Kaya nga lang sa ugali mong yan, hindi na ako magtataka kung marereject ka. Yeah. Muli ay nawalan kami ng kibo. Hindi ko alam yung iniisip niya pero ang iniisip ko si Fidel. Sana hindi ako harangin ni Gina sa pagdalaw. Kaibigan ko na rin si Fidel at final na yung desisyon kong umalis para sa ikakatahimik ng lahat. Sa 2 buwan kong pananatili, nakakatuwa pa rin pala dahil yung mga kapatid mo, naramdaman kong naging totoo sila sa akin. Totoo sila, Magda. Walang halong kasinungalingan. Hindi ko alam kung anong ginawa mo para mapaamo mo sila pero nagawa mo. Napangisi na lang ako. Maging ako, hindi ko alam kung paano ko sila napaamo Naging totoo lang naman ako. Ayoko kasing plastikin ako, pero marunong ako makipagplastikan. Sa totoo lang, ayoko may kaaway No choice lang talaga ako kapag ako yung inaaway nila. At least ngayon, hindi na masama yung loob kong aalis. Napakunot ang noo ni Arthur. Wala namang nagpapaalis sa'yo. Kung dati plano namin yun, ngayon hindi na. Sariling desisyon ko to. Babalik na lamang ako sa dati kong buhay, pero hindi na bilang pokpok. Natuto na ako. Ang buhay mahirap talaga Pero kung may pagsisikap, pasasaan ba't makakaahon din kami? Sa paraang malinis at sa paraang pinaghihirapan ko talaga. Pinaintindi mo sa akin yun, Arthur, dahil sa mga insultong natanggap ko. Tama nga lang sigurong umalis ako at ayusin ang aking buhay. Paano yung lolo ko? Alagaan niyo si Fidel. Kayo yung pamilya niya Masaya na ako malaman na inaasikaso niyo siya. Dadalaw pa rin ako kaya sana hayaan niyo akong dumalaw. Ngumiti ako at napabaling sa lawa. Ayoko na rin kasing magkasala pa kay Fidel. Bilang kaibigan, irerespeto ko siya. Hindi dapat kita pinatulan. Maling-mali rin talaga ako. Hindi naman kasi ako perpektong tao. Ngunit kaya kong bitawan ng lahat para sa mga kapatid ko. Akmang tatayo na ako nang muli niya akong hilahin pa upo. Ganun na lang ba kadaling iwan mo yung lolo ko? Para sa mga kapatid ko, oo. Minahal mo ba siya? Nakatitig sa akin si Arthur. Hindi. Pag-amin ko dahil yun naman ang totoo. Pero bakit mo siya pinatulan? Dahil sa pera. Sinagot ko lahat ng tanong niya. Yung nangyari ba sa atin, wala lang ba yun? Kasi pakiramdam ko, apektado ka doon. Kaya ba nagiging mabait siya sa akin? Pati ba siya'y nahulog na? Kalimutan na natin yun. Magsimula kayong muli at magsisimula kaming muli ng kapatid ko. Ngumiti ako sa kanya.
Ngayon, mas napatunayan kong hindi talaga ako bilong sa inyo. Hindi ko lang talaga matanggap nung una kaya nagmatigas ako. Ngayon tanggap ko na ito talaga yung kapalaran ko. Tumayo na ako at iniwan si Arthur. Habang nililisan ko ng mga kapatid ko ang mansyon at ang lugar na nagbigay ng pansamantalang ligaya sa amin, ay napapaisip ako, tama bang umalis kami? Hindi ba't pagtakas ang ginagawa ko? Magiging maayos din ang lahat? Bulong ko sa aking sarili habang pasimpleng lumuluha. Ayokong ipakita sa mga kapatid ko na mahina yung ate nila ngayon. Down na down talaga ako. Awang-awa na naman ako sa kalagayan namin. Pero ayos lang. Ang mahalagay kasama ko sila. Makakayanan namin to. Pinili kong hindi magpaalam na aalis na kami. Biglaan lang to na ang totoo sana ay bukas pa. Ngunit hindi ko na nais pang makarinig ang mga kapatid ko. Kaya naman hating gabi, pinilit kong umalis kami. Hangad ko yung mabilisang paggaling ni Fidel. At hangad ko din ang kasiyahan ng bruhildang si Gina na gurang. Sana lang matahimik na yun. Ate, saan na po tayo? Tanong ni Devin habang naluluha. Sa club ka po ba ulit? Hindi na, Devin. Si Jackson ang sumagot. Hindi na babalik si ate sa pagiging ganoon. Hindi na ako papayag, ate. Seryosong tinignan ako ni Jackson. Kaya kong sumuporta, ate. Hihinto na lang muna ako at pag-aralin muna natin si Erin at Devin. Hindi mangyayari yun. Si ate ang bahala sa lahat, okay? May sapat na pera pa yung ate para makakuha tayo ng upahan at makapagsimula pa. Paliwanag ko bago silang initian. Sakay na kami ng bus ngayon. Bumalik kaming muli sa probinsyang kinalakihan namin. May 100,000 ako. Sapat na para pang umpisa. Ito yung ipon ko kahit papaano dahil alam kong darating yung oras na magigipit nga kami. Ayokong kumuha ng malaking halaga kay Fidel kahit pa nga sa akin niya pinapaubaya ang lahat. Kung dati nais kong yumaman, ngayon nais ko na lamang maging tahimik at simple ang aming buhay. Nakarating kami sa probinsya. Agad akong kumuha ng apartment na maaari naming matirhan at ang tindahan na sinimulan ko upang may pagkukuhanan kami ng mga kapatid ko habang ang transfer nila ay lalakarin ko pa lamang. Kaya naman, obligado talaga akong bumalik sa Maynila. Hindi nila malalaman kung nasan ako. Wala akong kontak sa kanila dahil iyon ang aking nais. 1 linggo lang, nagawa kong ayusin ang lahat. Pati na ang kanilang pagtatransfer. Kinaya ko kahit napagod na ako. Ngayon kahit papaano'y tahimik ang pamumuhay namin. Walang lumalait at nagbabato ng masasamang salita sa mga kapatid ko. Hindi ko lang maiwasang isipin na magkakapatid. Hinahanap kaya nila ako. Sana lang maging maayos sila. Lalo na si Arthur na parang tinamaan na rin sa akin. Ayokong patulan si Arthur. Ayokong palakihin pa yung kasalanan ko. Mabuti naman at may pakailam na sa ibang tao si Arthur. Doon lang masaya na ako. Ate, kakain na po. Tanghaling tapat, grabe antok na antok ako. Tinatamad din ako. Sandali lang, Erin. Sagot ko bago muling pumikit. Napabuntong hininga ako bago tinatamad na bumangon. Sabado kasi kaya wala silang pasok. Sila ang kumikilos ngayon sa bahay dahil wala silang pasok. Pero ako may pasok ako. Night shift ako ngayon sa pinapasukan kong store. Marangal na trabaho ko ngayon kumpara naman noon. Hindi na ako bumalik sa pagiging bayaran. Hinding-hindi na para sa mga kapatid ko. 2 buwan na ang lumipas. Wala na talaga akong balita kay Fidel at sa mga apo niya. Malamang natuloy sa pagta-travel si Arthur habang ang iba ay kanya-kanyang ginagawa na. Ate, parang lumalaki yung tiyan mo. Tanong ni Erin habang nakatingin sa akin. Napatingin ako sa aking tiyan. Baka naman tumataba lang ako. Bilbil lang to. Kahit na napapansin ko rin yung sarili ko. Meron akong pagbabago. Ito na ang tuyo na masarap sa sukang paumbong. Natatakam na sabi ni Jackson. Ngunit kung sila nasasarapan at nababanguhan, ako'y hindi. Napatakbo ako sa lababot na duwal. Ang baho niyan. Ate, paborito nga natin to, diba? Takang-taka si Devin. Ang arte mo, ate. Hindi. Agad kong tinignan ang calendar sa aking cellphone. Dapat pala noong nakaraan pa ako dinatnan. 1 buwan na ako walang period. Natutup ko ang aking bibig. Buntis ba ako? Walang nabubuntis ng ganun kabilis. Wala nga ba? Baka naman kasi sadyang pinapaasa ko lang yung sarili ko. Sana hindi. Dahil hindi ko talaga alam kung paano ko ipapaliwanag sa batang to kung sino yung ama niya. Kung ano ko, ayoko. Hindi ko talaga kakayanin. Dahil mas gugustuhin ko pang ipalaglag siya kaysa mabuhay ng miserable kasama ko. Hindi ko kayang ibigay sa anak ko ang magiging buhay na deserve niya. Kung sa kapatid ko nga hindi ko maibigay, paano pa kaya siya? Kung sakali mang buntis ako,
Kukonsulta ako sa doktor at hindi itutuloy ang batang dinadala ko. Pangalawang araw na to, nakakaiba ang aking pakiramdam. Ayokong magpiti. Wala pa akong lakas ng loob para gawin yun. Ayoko pang malaman ang resulta. Ate, ilang araw ka nang matamlay? Nag-aalalang sabi ni Jackson. Pasensya na, napaiwas ako ng tingin. Kamusta yung mga kapatid mo? Sa school ba okay lang kayo? Pag-iiba ko sa topic dahil ayoko magtanong pa siya. Okay naman kami ate. Ikaw nga po itong inaalala namin. Jackson, okay lang ako. Mag-work si ate, okay? Papahinga lang ako ngayong araw tapos kinabukasan babalik na ako. Pinilit ko ang umiti. Jackson, muling tawag ko sa aking nag-iisang lalaking kapatid. Kahit sobrang bata niya, para na siyang ama sa amin kung umasta. Ate, pasensya na kayo kung naudlot yung magandang buhay na inilalaan ko para sa inyo. Hayaan mo't babawi si ate. Sa tamang paraan na ako gagawa mula ngayon. Pasensya na kung puro kahiyan yung dinudulot ko. Ate, naiintindihan po kita. Wala po sa akin yun. Mahal na mahal ka po namin. Ate, sapat na po sa amin ang buhay na ito. Dahil kapag kasama ka namin, doon namin nafe-feel na napakaganda ng buhay. Sama-sama po tayo ating babangon. Niyakap ako ni Jackson. Mahal na mahal ka namin ate, tanggap ka po namin. Hindi ko mapigilang maiyak. Agad kong pinahid ang luhang umibis sa aking pisngi. Hindi ko ito nais na ipakita sa kapatid ko. Ako ang lakas nila, kaya kailangan ko maging matatag sa kanilang paningin. Magda! Humahangos si Mosang. Si Mosang ang nakilala ko rito sa lugar namin. Chismosa siyang mainam pero pagdating sa akin, tikom ang bibig niya. Naging kaibigan ko siya simula nung bumalik kami dito. Lagi siyang nandito sa bahay upang mangchismis, pero ngayon hindi dahil inutusan ko siya at ngayon ay kababalik lamang niya. Nabili mo ba? Tanong ko rito. Oo naman, ako pa ba? Walang nakakaalam na to, okay? Dahil kaibigan tayo, walang makakalabas pag ikaw ang usapan. Ako yung unang sasampal sa mga chismosang nandito sa baryo natin. Hindi ako papayag na pagpiestahan ka nila Magda. Sus, inuuto mo pa ako. Sige na, kumain ka na muna. Pupunta lang ako ng banyo upang itesting kung tama ba talaga yung kutob ko. Pagpapaalam ko bago iniwan si Mosang. Wala na yung mga kapatid ko. Pumasok na sila kaya kami na lamang ni Mosang ang naiwan. Hindi ko kayang tignan agad ang result, kaya naman isang mata lang muna ang aking pinangsilip. Malakas ang kabog ng aking dibdib. Hindi ko alam kung anong gagawin ko o kung ano bang dapat kong mararamdaman. Ano nga ba? Si Arthur ang ama. Kung buntis man ako, siya ang ama na to. Dahil simula nang tumira ako sa mansyon ni Fidel, wala na akong ibang nakasiping na lalaki kundi si Arthur lamang. Isang kabalakyutan na nagawa ko at hindi man lang inisip ang magiging resulta. Ngunit nandito na ako sa aking kalagayan. Wala na akong magagawa kundi umisip ng paraan kung papaano ko maayos ang bagay na ito. Buntis ako. Nanlulumo ako na pahawak sa pinto ng ito ay buksan. Mosang, buntis ako. Madiin ako napapikit kaya ang namuo kong luha ay biglang umibis sa aking pisngi. Congrats, Gaga! Niyakap ako ni Mosang. Gaga ka? Gusto kong humagulgol. Hindi pwede ito, Mosang. Hindi ko siya kayang bigyan ng magandang buhay at isa pa, walang pakialam sa kanya yung ama niya. Hindi pa yun ready. Hindi kami pwede, Mosang. Ang batang to ay isang malaking pagkakamali. Magda, wala namang kasalanan ng bata. Ano ka ba naman? Imbis na sisihin mo yung sarili mo at isipin ang mga bagay na yan, tanggapin mo yung anak mo at isama mo siya sa mga pangarap mo. Alam kong nabigla ka lang. Makakapag-isip ka rin ng maayos. Ipahinga mo lang yan. Tama si Mosang. Kailangan ko lang magpahinga upang maayos ang aking pag-iisip. Hindi kasalanan ng batang to. Kung may dapat mang sisihin dito ay ako yun. Tamang lumayo na lang ako at ayusin ang buhay namin. At ang magiging anak ko, sisikapin kong mapapaayos rin siya. Ito ang bunga ng pagiging tusot mapusok ko. Hindi ko inisip na maaari itong mangyari. Sa totoo lang, nahulog rin ako sa sarili kong patibong. Nahulog ako sa Arthur na yun. Pinipigilan ko lamang. Ayoko lang aminin kasi ayokong matalo. At ngayon, nasan nga ba ako? Ito, ako pa rin naman talo at nagsasuffer sa huli. Kapalaran ko na talaga laging masaktan. Kailangan ko na lang tanggapin yun kahit masakit. May kanya-kanya na silang buhay at ganun din naman ako. Lalo na si Arthur, alam kong masaya na siya. Hindi niya na dapat malaman na may magiging anak kami. Sana lang, naging maayos na ang kalagayan ni Fidel. Ang napakabuti kong kaibigan. Hangad kong maging maligaya rin ito. Ate, bakit ka po umiiyak?
Napasulyap ako kay Jackson na kadarating lamang sa galing school. Pinahid ko ang aking luha at saka ngumiti rito. Wala lang, masayang may lungkot lang ako ng kaunti lang naman. May aaminin rin pala ako, pero pagdating na ng dalawa nating kapatid. Ate, kasama po nila si Kuya Ivo eh. Bumili lang po sila pero pauwi na rin po sila. Nauna lang po ako kasi wala po akong kasama. Iniisip ko na masama pa rin po yung pakiramdam mo. Paliwanag ni Jackson. Si Ivo? Paano nahanap niya tayo? Hindi ako makapaniwala. Kabadong masaya ako. Sa tagal ba naman, ngayon lang ulit kami magkikitang dalawa. Ate! Tuwang-tuwa si Divine. Magda? Nakangiti si Ivo sa akin. Finally nahanap rin kita. Agad niya ako nilapitan. Hindi mo lang alam kung gaano kami nangulila. Hinanap ka namin. Natagalan nga lang kami dahil sa laki ba naman itong probinsya. Bakit niyo pa ako hinahanap? Kamusta na pala si Fidel? Hindi ako mapakali. Natigilan si Ivo at umiba ang kanyang aura. Tungkol kay Lolo, hindi mo nalaman agad kaya nalulungkot ako, Magda. Pero ngayon, nahanap ka na namin. Nais kong ipaalam na pumanaw na si Lolo. Natutup ko ang aking bibig habang nanlalaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwalang wala na si Fidel. Ang inaasahan ko'y gagaling pa siya. Paanong sabihin mong hindi yan totoo, Ivo? Makaka-recover pa siya. Sorry, ginawa na namin lahat pero wala eh. Bumigay na si Lolo. Hindi niya na kinaya pa. Matapos mong umalis ng gabing yun, ay siya namang pagkamatay ni Lolo. Napahagulgul ako sa sobrang kalungkutan. Bakit ngayon ko lang nalaman to? Diyos ko, Fidel. Nangihinang napaupo ako. Naging malapit na sa puso ko yung lolo mo. Walang araw o gabi na hindi ko siya dinadalangin upang siya ay makarecover. Lahat kayo, hinangad ko ang kapayapaan, maging si lola mong mata pobre. Matapos mong umalis na si Lola Gina. Pinaalis siya ni Arthur at kinasumpa-sumpa na wag nang babalik sa Pinas. Iwan ko kung bakit, pero kalaunan, napagtanto kong baka dahil sa nangyari sa'yo kaya ganoon na lamang kagalit si Arthur. Paliwanag ni Ivo. Pero ngayong nahanap na kita sa wakas, madadala na kita sa puntod ni Lolo upang makapagpaalam ka man lang kahit sa huli na. Bakit parang si Ivo lang yung humanap sa akin? Mabuti ka pa hinanap mo ko. Actually, si Arthur ang masigasig. Support lang kaming mga kapatid niya. Si Arthur ang araw-araw na nagpapalit ng taong utusan para lang mahanap ka. Hindi na ako kumibo. Matapos naming mag-usap ni Ivo ay pinaggayak na niya nga kami. Tutungo kami sa puntod ni Fidel. Babalik kami sa Manila pansamantala. Kaya naman binilin ko kay Mosang muna ang apartment at tindahan. Nais ko makita ang puntod ni Fidel at nais ko siya makausap kahit na alam kong hindi na siya makakasagot pa. Kapag nakabalik ka na sa mansyon, sana lang maging komportable ka ulit sa amin. Walang halong panuloko, Magda, pero naging parte ka na sa pamilya namin. Pinaglaban ka ni Arthur kay Lola Gina. Hindi ko sigurado kung dahil ba may nararamdaman siya para sa'yo o dahil gusto lang niyang pagbigyan si Lolo. Malamang dahil sa lolo mo. Mabilis kong sagot bago pinikit ang aking mga mata. Pasensya na kung nawala akong bigla pero alam kong alam mo nang tama lang yun. Ayoko makipagsiksikan at ayoko nagugulo kayo dahil lang sa amin. Nasa mansyon na kami ngunit wala pa si Arthur. Hindi ko na rin balak itanong kung uuwi ba yun o balak ba ako makita ni Arthur. Bakit hindi ka pa natutulog? Napalingon ako kay Timothy na may dalang-dalawang tasa na may lamang kape. Inabot niya sa akin ng isa. Since hindi ka pa naman makatulog, edi magkape at magkwentuhan muna tayo. Nakangiting wika pa na to. Oo nga pala, matagal na din nung nagkita-kita tayo. Buwan na rin ang lumipas, no? Pasimpleng tanong ko. So, kamusta naman kayo dito? Alam kong masakit yung pagkawala ni Fidel, pero sana okay lang kayo. Okay naman, nagagawa pa rin naman namin ngumiti. Ganon siguro talaga ang buhay ng isang tao. Kaya ngayon, pinipili ko na yung mga bagay na makakapagpasaya sa akin. Like Lolo, pinili ka ni Lolo dahil masaya siya sa'yo. Hindi namin yung nakita una pa lang, that's why. Pinigil ko si Timothy. Kung yung nakaraan na naman babalikan natin, wag na lang Timothy. Okay naman na tayo diba? Masaya na tayo sa mga landas na tinahak natin. Nagpatuloy lang tayo sa mga buhay natin pero wala namang nagbago sa pagtitinginan natin. Kaibigan ko na rin kayo. At si Fidel, napalapit na siya sa puso ko. Hindi ko man nasuklian yung pagmamahal ni Fidel pero sa maniwala kayo o hindi, minahal ko si Fidel bilang aking kaibigan. Naniniwala ako, Magda. Alam ni Lolo yun umpisa pa lamang at wala kang dapat alalahanin
Binili ni Lolo na subaybayan ka namin at ituring na parte na ng pamilya bago pa man siya makomatos. Sa maikling panahon, naging masaya naman ako at ngayon, masayang masaya rin ako. Pagsisinungaling ko. Hindi ka ba nangihinayang na umalis ka na lamang bigla? Iniwan mo lahat sa amin at maging yung namumuo sa pagitan niyo ni Arthur, pinigil mo. Napatitig ako kay Timothy. Walang namamagitan sa amin ni Arthur. Tamang may nangyari sa amin na isang pagkakamali, Timothy. Pinutol ko yun kasi alam kong mali. Masyadong magulo at sobra na ako. Sobra na ako sa pagpapaikot sa inyo. Tinigil ko na kasi nararamdaman kong tunay kayong tatlo sa akin. Liban kay Arthur na alam kong kinamuhian talaga ako that time. Parehas kaming gumagawa ng balon na kahuhulugan namin. Kaya ayokong lumalim pa yun. Hindi rin naman masamang umiwas, di ba? Pero Magda, pagtakas ang ginawa mo. Gusto ka ni Arthur. Nahirapan pa lamang siyang tuklasin sa sarili niya yun. Alam mo bang pag-alis mo, hindi siya mapakali. Agad kanyang hinanap at pinahanap. Sinabi na ni Ivo. Sinabi rin sa akin ni Ivo na buntis ka raw. Nanlaki ang aking mga mata. Huwag kang magalit sa kanya. Gusto lang niya na matulungan ka namin. Magda, anak ni Arthur yan. Hindi ba't kahit papaano, may karapatan pa rin naman siya? Hindi yan pagkakamali para sa akin. Yan ang tadhana nyo. At pwede naman itama yun, Magda. Bakit nga ba hindi mo subukan na pabawiin si Arthur at kilalanin pa siya? Ramdam ko ang sensiridad ni Timothy. Ganitong-ganito akong payuhan ni Ivo. Magkapatid nga sila. Pinahid ko ang aking luha bago sumagot. Hindi ko kasi talaga alam kung saan magsisimula. Bakit hindi natin tignan kung paano ba sisimula ni Arthur ang pagbawi? Kapag wala talaga siyang pinagbago, ilalayo ka namin sa kanya. Kami ang susuporta sa pamangkin namin, Magda. Seryosong paliwanag ni Timothy na tinanguan ko lamang. Sige na, pahinga ka na. Bawal mapuyat ang buntis. Pinagbigyan lang kita ngayon dahil nakikita kong bothered ka. Salamat, Timothy, ha. Niyakap ko ito bago pumasok sa aking silid. Iba ang kwarto ng mga kapatid ko dahil malilikot itong matulog at baka matadyakan pa ityan ko. Na-renovate na din ang mansyon kaya mas sumigla ang itsura na to. Humiga na ako at pinikit ang aking mga mata. Ilang minuto pa lang ako nakapikit, may naramdaman akong tumabi sa akin. Sino ka? Nakahawak ang kamay niya sa aking bewang. Alam ko'y nagsarado naman ako ng pintuan, kaya paano nakapasok ang taong to sa kwarto ko? Hindi siya sumasagot. Paano kang nakapasok? Sisigaw ako. Banta ko pa rito. Hindi ko pa rin magawang lumingon. Duplicate. Nakilala ko na agad yung boses nito, kaya nakahinga ko ng maluwag. Si Arthur pala. I miss you so bad, Magda. And I'm sorry for everything. Akala ko may mangyayari sa amin kagabi pero wala pala. Matapos niya akong tabihan, hinagkan niya ako sa noo at sa aking tiyan. Matapos nun, niyakap lang niya ako magdamag. Hindi ko sinabing alam kong umiiyak siya kagabi dahil ayokong mahiya siya sa akin. Wala siyang salitang ibang binitiwan. Matapos niyang sabihing miss niya ako. Hindi ko rin naman alam ang aking isasagot. Kagabi lang ulit kami nagkita. Ano bang dapat kong sabihin? Aga mong bumangon. Madahan sana akong paalis na sa kama nang magsalita si Arthur. Nakabawi ka na ba ng tulog? Magpahinga ka na lang, Magda. Ayos na ako. Titignan ko lang yung mga kapatid ko. Bakit nga ba ako nauutal? Hindi naman ako ganito bago umalis. Matapang ko siyang hinaharap at ganun din naman siya sa akin. Pero bakit ngayon? Bakit parang mas kakaiba ngayon? Dahil ba alam kong gusto talaga niya ako? Inaasikaso na sila ni na Timothy at Ivo. You don't need to worry. Magpahinga ka na lamang the whole day. Arthur, bakit ba? Hindi niya ako pinatapos. Hahatiran na lamang kita ng pagkain dito. Ako nang bahala sa lahat. Hayaan mong gawin ko to, Magda, please. Tumango ako at pinagmasdan na lamang lumabas si Arthur sa kwarto. Napahawak ako sa aking dibdib. Hinimas ko din ang tiyan ko at wala sa sariling kinausap ang aking anak. Ang ama mo, mukhang nagsisimula ng bumawi. Pagbibigyan ba natin yung ama mo, anak? Baka kasi mauwi lang sa lahat to. May umiksena na naman tapos sa huli, tayo na naman ang kawawa. Napabuntong hininga ko. Bakit ba nag-overthink na naman ako? Isang oras lang, bumalik si Arthur sa kwarto. May dala itong almusal na balak pa yata akong subuan. Hindi naman ako baldado, Arthur. Kaya ko na yung sarili ko. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kaya ba sobrang caring niya? Alam niyang buntis ako? Magda, napasulyap ako kay Arthur. Alam kong magulo simula at hanggang ngayon, wala pang kaayusan to. Pero gusto kong malaman mo na sinusubukan kong ayusin yung ugali ko at yung sarili ko para sa atin ang magiging anak natin.
Alam na nga niya. Gusto mo lang bang ayusin dahil alam mong buntis ako? Pag alis mo pa lang hinanap na kita. Hindi ako tumigil hanggang sa mahanap ka ni Ivo. Habang hinahanap kita, inaayos ko yung sarili ko para pagharap ko sa'yo. Makita mong hindi na ako yung immature na Arthur noon. Araw-araw, pumupunta ako sa puntod ni Lolo para humingi ng kapatawaran at upang magpaalam. Titig na titig ako kay Arthur. Magda, hindi ko nasabing mahal kita kaya takot na takot ako. Ewan ko pero sa pagiging emosyonal ni Arthur, nadadala ko. Umaagos ang luha ko kahit anong punas ko. Patuloy pa rin nababasa ng luha ang pisngi ko. Pangako babawi ako. Sana, malaman mo rin na hindi ganun kadali ang lahat. Sampid lang kami sa pamilya ninyo. Yun ang pinakamasakit na narinig ko sa buong buhay ko. Hindi dahil sa totoo naman yun, pero dahil sa harapan ng mga kapatid ko yun pinamuka Hindi ko naman dapat intindihin pa yun. Pero kasi sa harap ng mga kapatid ko talaga, doon ako nadurog. Simula sa araw na to, hindi na kayo masasaktan ng kahit na sino mang tao. Nangangamoy pag-ibig. Ito agad ang bungad na pang-asar ni Ivo sa amin nang sabay kaming lumabas ni Arthur sa silid at nagtungo sa kusina. Hindi pa, wag kayong excited. Binigyan pa lang akong chance ni Magda, okay? Ayoko madaliin si Magda. Si Arthur ang sumagot. Napangiti ako bago naupo sa tabi ni Jackson. Wala akong imik na nakisabay kumain. Ate, ikakasal ka na po ba kay Kuya Arthur? Nasamid ako sa tanong ni Devin. Devin, hindi pa. Kapag ready na si ate pero sa ngayon hindi pa. Ayaw ko masaktan si ate kaya bawal pa Kuya Arthur. Seryosong sagot ni Jackson. Oo naman. Agad na sagot ni Arthur kaya nag-thumbs up si Jackson. Mukhang mas mauunang suyuin ni Arthur ang mga kapatid ko kaysa sa akin. Kailangan approve muna sa kanila bago sa akin. Lihim ako nakangiti na ayaw kong ipakita dahil aasarin na naman nila si Arthur kasama ako. Nanatili kaming ganoon na lamang muna ni Arthur. 1 taon na panunuyot paniligaw sa mga kapatid ko. Lumabas na nga yung anak niya at matyaga pa rin siya sa paniligaw. Hindi kami sa isang bubong nakatira. Ayoko ng ganoon kaya bumalik kami sa probinsya at doon ay walang kapaguran niya kaming binibisita. Sinagot ko si Arthur noong nag-1 buwan na yung anak naming si Andrea. Oo, babae yung panganay namin at labis ang katuwaan naming lahat. Malusog si Andrea at hindi makakailang anak nga siya ni Arthur. Habang naglilihi kasi ako, palaging si Arthur ang nais kong masilayan. Kaya noong kasagsagan ng paglilihi ko, kinakailangan pa niyang umupa ng bahay malapit sa inuupahan namin para lang makita ko siya at mahawakan. Pwede naman na kami magsama at magpakasal ni Arthur kung sinagot ko siya agad. Kaya lang, ayoko madaliin ng lahat Dahil kapag minamadali, the more na may hindi magandang nangyayari. At ngayon ang araw na ikakasal na kami. Ito na ang araw na pinakahihintay namin. Napapaisip nga ako kung deserve ko ba lahat ng kasiyahang to. Isa ako nakakadiri at makasalanang babae. Galing ako sa putik at marami akong pagkukulang. Pero heto ko, binigyan pa rin ako ng kasiyahan sa tamang panahon. Hindi minadali at hindi pinilit. Napaka-supportive ng 3 niyang kapatid na mga loko-loko. Sila ang katuwang namin sa pag-aayos ng kasal. Simple lang ang hiling ko at hanggat maaari, kaibigan at kamag-anak lang sana ang a-attend. Wala na ako narinig tungkol sa matapobreng si Gina, pero sisiguraduhin ko na kapag muli kaming nagkita, maiyaharap na akong degree sa kanya. Matapos lang ang kasal at maawat lang si Andrea, pinayuhan ako ni Arthur na mag-aral upang maituloy ang mga nais ko noon pa man. Ganun siya ka-supportive sa akin. Arthur point of view. Bakit ang tagal? Hindi ko ba pwedeng i-check si Magda? Kanina pa ako naiinip, hindi na maalis sa relo yung tingin ko. Relax ka nga dyan, para kang timang Arthur. Pabukas na raw yung pintuan kaya pumesto ka na. Tinapik ni Ivo ang aking braso. Videohan ka daw ni Timothy pag nakita niyang tumulo yung uhog mo. Napairap na lamang ako. Pumesto na ako habang titig na titig sa entrance door kung saan papasok si Magda. Nag-slow motion habang nakasuot ng napakagandang white gown. Hindi ko maipinta ang saya ko ngayon, pero kung may isang salita para dito, ang masasabi ko lang ay Magda. Si Magda ang kasiyahan ko at ang anak namin. Siya lang, wala nang iba. Mahal na mahal ko siya at mas lalo ko siyang minamahal. Ganun pala pag tinamaan ka ng pag-ibig, no? Kahit sino pa siya o kung ano pang nakaraan niya, hindi mo yun titignan. Ang daming taong nagsasabing tanga ko, pero mas tanga sila para sa akin kasi sila yung taong hindi pa nakakaintindi ng tunay na pag-ibig.
Bumukas na ang pintuan at doon tumulo ang mga luhang ayaw ko na sanang ipakita. Luha ng kaligayahan dahil sa tagal ng panahon. Heto ko, hinihintay ang taong mahal ko na makalapit sa akin at maabot ang aking kamay. At ang taong naghahatid sa kanya patungo sa akin ay ang aking ama na suportado sa pagmamahal namin. Si Lola Jean na lang naman ang ayaw kay Magda, ngunit wala akong pakialam at hindi na siya makakapanggulo pa. Yun ang pinangako ko kay Magda at sa aking anak. Matapos ang wedding ceremony ay si reception na ang tuloy. Alam kong pagod na si Magda. Mabuti nga at hindi iyakin si Andrea. May private nurse kaming kinuha para sa baby namin. Para sa gabi, nakakatulog si Magda ng maayos. Pahinga ka na. Bulong ko bago siya inakay patayo. Bahala na sila dad sa bisita natin. Nagpaalam na ako. Hindi pwede. Nakakahiya namang iaasa natin sa kanila. Pagod rin naman si mom and dad. Pagod ka na rin kaya wag ka na magpasaway. Wala na siyang nagawa nang buhatin ko siya. Inhiga ko na siya sa kama ng madahan. Agad ko siyang pinalitan ng pantulog dahil hindi na kaya ni Magda. Hinagkan ko siya sa labi bago ako bumulong. Mahal na mahal kita. Hinintay ko siyang makatulog bago ko tignan ng anak namin sa kabilang kwarto kasama ang private nurse na kinuha namin. Tulog na ang anak ko kaya bumalik na ako sa kwarto. Nahiga ko't yumakap kay Magda. Mas komportable ako nakatabi yung asawa ko kaysa makipag-inuman. Masasabi kong si Magda na nga ang taong makakasama ko hanggang sa aking pagtanda. Hindi ito ang pagtatapos pero ito ang simula ng mas masaya pa naming pagsasama.